Sinabi sa kwento na may isang hindi kilalang grupong terorista na nang-hostage sa mga trabahador ng Dolnesian Embassy. Humingi ang grupo ng pagpapalaya sa mga kasamahan nila at humingi rin ng $100 milyong kapalit ng kaligtasan ng mga bihag. Nagpadala ang gobyerno ng lokal na special forces, pero sinabi na mabilis silang napatumba ng mga terorista na parang wala lang. Naglagay pa ang kalaban ng mga landmine sa paligid ng gusali kaya halos imposible itong mapasok kahit ng pinakamahuhusay na puwersa. Habang tumitindi ang sitwasyon, nabanggit na may isang sekretong operatibang kilala bilang GIST, ang Ghost, na hindi pa pumapalya sa kahit anong misyon. Pinaniwalaan ng mga terorista na alamat lang siya. Habang nag-uusap pa sila, may isang taong biglang nakapasok at pinatay ang 5 squad ng armadong terorista gamit lang ang isang blade. Kahit anong putok ang gawin nila, hindi nila siya matamaan. Matapos pabagsakin ni GIST ang lahat, may isang taong nanunood ng record ng buong pangyayari at natuwa sa galing ng kilos niya. Sinabi ng lalaki na napakasarap panoorin ang trabaho ni GIST kahit ilang ulit pa niya itong ulitin. Pinaliwanag sa kwento na 3 taon na ang lumipas mula sa insidente, at pinaninod ng lalaki kung paano natapos ang krisis sa embassy. Ipinahayag ng lalaki na isa iyon sa paborito niyang operasyon ni GIST sa lahat ng ginawa nito. Binanggit pa niya na lihim na kinunan ang footage gamit ang espesyal na recon camera na gawa ng kumpanya nila. Paglingon niya kay GIST, na nakatali sa upuan, tinanong niya kung saan talaga ito nagmula dahil misteryo ang pinanggalingan nito. Sinabi ng lalaki na malaking tagahanga siya ni GIST dahil isa itong alamat na kayang pabagsakin ang 10,000 kalaban ng mag-isa. Idinugtong pa niya na nakakalungkot makita na tinalo lang si GIST gamit ang isang maliit, duwag, at maruming plano. Para sa kanya, nakakaawa na ang Ghost na labis niyang hinangaan ay nadulas dahil lang sa isang mabilis na damdamin ng pagiging tao. Itinutok ng lalaki ang baril sa ulo ni GIST at tinanong kung may huli itong sasabihin. Sumagot si GIST na hindi dapat isipin ng lalaki na ganoon kadaling patayin ang Ghost. Natuwa ang lalaki dahil napasagot niya si GIST, pero inakala niyang ngiting panlilinlang lang iyon para takpan ang pagkainis nito. Kalaunan, binanggit ng lalaki na iniligtas niya ang batang nakita ni GIST, at biglang nag-apoy ang galit ni GIST nang marinig iyon. Sa isang iglap, pinaputok ng lalaki ang baril sa alamat na si GIST. Sa isip niya, nakakabigo at napakawalang dating ng pagkamatay ng isang lalaking ganoon kalaki ang pangalan. Makalipas ang ilang sandali, nagising si GIST sa kadiliman at nagtataka kung nasaan siya. Bigla niyang naalala na binaril siya sa ulo ng lalaking iyon, kaya nagtataka siya kung bakit buhay pa siya. Naalala rin niya ang matinding galit na bomb alert sa puso niya noon at ninais niyang hindi matapos ang lahat ng ganoon. Para sa kanya, nakakatawa na pinabayaan niyang bumaba ang bantay niya dahil lang sa lalaking wala namang kwenta. Napagtanto niyang ang pagpadala sa emosyon ay malaking pagkakamali para sa isang propesyonal. Nararamdaman niya na parang tumatakbo siya, habang paulit-ulit niyang naririnig na may nagsasabing tumigil siya. Nagtataka siya kung bakit ang ingay. Bigla niyang naramdaman na parang may tumama sa likod ng ulo niya, at may papalapit na yabag ng isang lalaki. Sa pakiramdam niya, nasusukat niya ang taas at katawan ng taong iyon. Pagdilat niya, nakita niya ang isang maskuladong lalaki na papalo sa kanya gamit ang isang malaking patpat. Mabilis siyang umiwas bago siya tamaan. Ninas ang malaking lalaki dahil akala niya natamba na niya ito sa huling palo. Nalito si GIST at tinanong sa isip kung sino ang taong ito. Muling sumugod ang malaking lalaki, kaya napilitan si GIST na depensahan ang sarili kahit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nang makalapit ang kalaban, sinuntok niya ito sa mukha, pero hindi man lang natinag ang lalaki. Sinabi pa nito na ano raw ba ang klase ng mahina niyang suntok. Hinawakan siya ng lalaki at ibinato siya nang pati ulo niya ay tumama sa lupa. Habang nagtataka kung bakit walang epekto ang atake niya, tumingin si GIST sa refleksyon niya at napagtanto niyang hindi yun ang katawan niya. Hindi niya kilala ang mukhang gamit niya ngayon. Nagtanong siya sa sarili kung kaninong mukha ang nasa kanya. Habang naguguluhan pa siya, muling umatake ang siga sa likuran niya gamit ang patpat na parang tutusukan siya. Sinubukan siyang idiin ng lalaki sa lupa, pero biglang naglaho si GIST mula sa ilalim nito, na ikinagulat ng siga. Tinitigan siya ni GIST, kaya galit na tinanong ng lalaki kung saan niya natutunan ang ganoong paggalaw, imbes na hayaang durugan lang siya.
Sumugod ang siga para suntukin siya, pero naiwasan iyon ni Gist. Sumunod ang hagod ng kahoy na patpat, at naiwasan din niya iyon. Napansin ni Gist na simple at madaling basahin ang galaw ng siga, kaya dapat kaya niya itong iwasan. Ang problema lang ay hindi kayang sumunod ng bagong katawan na ito sa bilis ng utak at teknik niya. Base sa huling palo na natanggap niya, alam niyang magiging mahirap talunin ang malaking lalaki kung normal lang siyang lalaban. Kaya nagbago siya ng taktika. Nagbuhos siya ng maruming tubig sa mukha ng siga para iligaw ang tingin nito. Habang pinupunasan ng lalaki ang mukha niya, napansin niyang nawawala si Gist. Habang nagtataka ang lalaki kung saan ito napunta, minamasdan na siya ni Gist mula sa tuktok ng puno. Napansin ni Gist na kahit simpleng pag-akyat lang, hingal na siya, kaya halatang hindi nag-eehersisyo ang dating may-ari ng katawan. Nagpasya siyang suriin muna ang sitwasyon. Naalala niya na binaril siya sa ulo ng lalaking may pangit na boses, at ngayon ay nasa katawan siya ng isang binatang hindi niya kilala. Base sa suot, inisip niyang nasa high school siya, pero hindi pa rin niya malaman kung saang lugar siya napadpad. Paglingon niya sa paligid, nasa isang park siya na napapalibutan ng mga gusaling pang-opisina. Medyo pamilyar ang tanawin. Naalala niya ang nakasulat sa damit ng lalaking blonde, mga salitang Japanese, kaya naisip niyang baka nasa Japan siya. Nagtaka rin siya kung bakit nasa katawan siya ng mahina at batang lalaki, at kung bakit siya inaatake ng blonde na siga. Ilang sandali pa, nahanap ng blonde na lalaki si Gist sa puno, kaya sinubukan nitong umakyat para habulin siya. Pagdating ng malaking lalaki sa taas, sinabi nitong hindi niya hahayaang makatakas si Gist. Muli niyang sinubukan hiwain si Gist gamit ang patpat, pero mabilis itong nakaiwas at tumalon papunta sa ibang sanga. Doon nagsimulang mapagod ang malaking lalaki. Tinanong niya si Gist kung bakit bigla itong gumagalaw na parang ibang tao. Bigla namang naramdaman ni Gist ang matinding kirot sa pulso niya, at nagtanong kung napalay niya iyon matapos gamitin ang mahinang kamay na pang-saalag noong nahulog siya kanina. Dahil nababasa rin siya sa ulan at nasugatan ang kanang kamay, napagtanto niyang hindi natatagal ang bagong katawan na ito. Nabanggit ng blonde na siga na hindi siya makapaniwala na ang mahina at mukhang walang karanasang binata ay nakikisali sa laban na iyon. Nagtaka si Gist kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang laban, kaya ipinaliwanag ng siga na madali para sa kanya ang kumita dahil kasali si Gist. Doon naintindihan ni Gist na para itong laban na may pera ang premyo, at nagsimula siyang makuha ang sitwasyon. Di nagtagal, sinabi ni Gist sa malaking lalaki na may ituturo siya rito. Nagtaka ang siga kung ano na naman ang pinagsasabi niya at bakit biglang nag-iba ang ugali nito. Ipinaliwanag ni Gist na puro sayang ang mga galaw ng kalaban, sobrang lakas ang binabagsak nito sa suntok kaya madaling hulaan ang kilos. Sinabi niyang hinding-hindi siya tatamaan nito kahit 10 beses pang magpakawala ng suntok. Ninas ang malaking lalaki, kaya idinugtong pa ni Gist na masyado itong madaldal at pangit pakinggan ang boses at paraan nito ng pagsasalita. Sinabi niya na mas mabuti kung manahimik ito habang lumalaban. Dahil dito, umatake ang siga ng puno ng galit at binulyawan siyang tumigil sa pagsasalita ng kung ano-ano. Nagbanta pa itong papatayin siya, pero kumislap ng mapanganib ang mga mata ni Gist, at kung bakit, biglang kinabahan ang siga. Inihagis nito ang patpat para tamaan si Gist, pero mabilis itong naiwasan. Sa biglang pangyayari, may mga baging na kumapit sa binti ng siga at napabitin siya sa puno. Nagulat ang siga at tinanong kung ano ang nangyayari. Mabilis na tumakbo si Gist papunta sa kanya at sinargo ang tuhod niya sa mukha ng siga, dahilan para sumirit ang dugo. Sa sobrang sakit, nagtataka ang siga kung ano ang nangyayari at tinanong si Gist kung nag-set up ba ito ng patibong sa puno. Mabilis namang sinabi ni Gist na alam niyang aakyat ito dahil halatang halata ang galaw nito. Idinugtong niyang madali lang gumawa ng ganoong patibong gamit ang mga baging. Sinabi ni Gist na ang mahirap lang ay kung paano niya mapapaniwala ang siga na sumugod ng patulan ito. At doon na napagtanto ng malaking lalaki na lahat ng sinabi ni Gist kanina ay ginawa niya para inisin at akitin siya sa patibong. Agad kinuha ni Gist ang patpat at itinapat iyon sa leeg ng siga. Hiningi niya rito ang impormasyon tungkol sa kung sino siya at bakit siya inaatake. Nalito ang malaking lalaki at tinanong kung ano raw ang pinagsasasabi niya.
Paalala ni Gist na alam ng lalaki kung ano ang pinasok niya nang sumali siya sa tinatawag nitong fight battle. Tinanong ni Gist kung ano ang ibig sabihin ng fight battle, pero tumanggi ang lalaki na magsalita. Dahil doon, sinubukan siyang saksakin ni Gist gamit ang patpat. Bago pa niya magawa iyon, sumuko ang lalaki at nagsabing give up siya, pero hindi naintindihan ni Gist kung ano ang ibig sabihin noon. Biglang may boses na narinig malapit at tinanggap nito ang pagsuko ng lalaki. Doon napagtanto ni Gist na galing iyon sa cellphone niya. Nang ilabas niya ang phone, nalaman niyang nasa isang laban sila na tinatawag na Susanoo Rank Battle, at ang match ay sa pagitan ni Keisuke Sakuraba at Yoshio Kudo. Kaya napagtanto niyang ang katawang hawak niya ngayon ay kay Keisuke, at idineklara siyang panalo. Pagtingin niya sa screen, napansin niyang nakastream ang laban. Tinanong niya si Yoshio kung ano ang sinasabi ng mga tao sa comments. Naiinis, tinabig ni Yoshio ang cellphone at pinabagsak iyon dahil pakiramdam niya nagyayabang si Gist sa pagpapakita ng comments. Nalungkot si Yoshio dahil wala na ang premyo niya, kaya hiniling nito kay Keisuke na ibaba na siya. Sa halip, sinipa lang ulit ni Gist ang mukha nito at in-knockout dahil masyado itong maingay. Sinubukan niyang buksan muli ang phone pero ayaw na dahil nabasa na ito ng ulan. Kalaunan, nakuha niya ang personal na gamit ni Keisuke at napagtanto niyang pumasok ang kaluluwa niya sa katawan ng taong ito. Pagtingin niya sa ID, nalaman niyang 17 taong gulang si Keisuke. Nag-iisip siya kung sino ba talaga ito, pero kahit marami siyang tanong, nagpasya siyang puntahan ang address na nakasulat sa ID ni Keisuke para makakuha ng impormasyon. Naglakad si Gist hanggang sa lugar na tinatawag na ISME Shopping District, at napansin niyang parang hindi nagbabago ang Japan. Bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang babae, may snatcher na dumampot ng bag at tumatakbo palayo. Tumakbo ang snatcher papunta sa direksyon ni Gist, at naisip ni Gist na akala niya ligtas ang Japan. Habang hindi pa niya gamay ang sitwasyon, nagpasya siyang huwag munang makisangkot sa gulo. Pero sumigaw ulit ang babae para humingi ng tulong, at napabalik kay Gist ang alaala ng batang sinubukan niyang iligtas sa dati niyang katawan. Pagdaan ng snatcher malapit sa kanya, hinawakan niya ang braso nito kaya nabitawan ang bag. Nabigla ang snatcher, kaya agad itong ibinagsak ni Gist at pinigil sa lupa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng braso nito sa likod. Habang nakahandusay ang magnanakaw, lumitaw muli sa paligid ni Gist ang nakakatakot na presensya na lumalabas kapag lumalaban siya, at ang mga mata niya ay nagkulay asol. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik siya sa normal, at napaligiran na siya ng maraming tao sa shopping district. Mabilis na tumakbo at sumingit si Minoka sa gitna ng madaming tao. Isa pa niyang kaibigan, si Chinotsu, ay sumenya sa kanya para lumapit. Paglapit nila, hindi makapaniwala ang mga babae nang makita nilang si Kisyuk, ang nakatatandang kapatid ni Chinotsu, ang sumupil sa lalaki na nagnakaw ng bag. Tinanong ni Chinotsu si Keisuke kung ano ang ginagawa niya, at doon niya napagtanto na nadala siya ng sitwasyon at nakasali tuloy siya sa gulo. Matapos silang tanungin ng pulis at pakawalan, tinanong ni Chinotsu kung mula pa noon ay malakas pala siya ng palihim. Hindi niya ito masagot dahil nag-iisip pa siya, kaya si Minoka na mismo ang nagsabi na kilala niya si Keisuke at hindi yun mananakit kahit maliit na insekto. Doon nakakuha si Gist ng ideya at alam niyang kailangan niya itong gamitin. Nang tanungin siya ni Chinotsu kung bakit siya tahimik, bigla niyang binago ang ugali at sinabi na natakot siya sa nangyari. Pinaliwanag niyang iniunat lang niya ang braso at paa at nagkataon lang ang lahat. Mabilis siyang lumapit kay Chinotsu para tiyaking ayos lang ito, at saka lamang kumalma ang mga babae nang makita nilang bumalik siya sa dating asal. Pagkatapos, tinanong siya ni Chinotsu kung nasaan ang salamin niya. Sagot niya, nabasag iyon ng matamba siya kanina. Tinanong ulit siya kung okay pa ba siya, pero sinabi ni Minoka na talagang sobrang clumsy niya. Pagkaalis ng dalawang babae, bumalik si Gist sa tunay niyang pagkatao. Napagtanto niyang tama ang pag-arte niya bilang Keisuke at halos kapareho nito. Pagkatapos noon, inayos niya ang mga detalye na nakuha niya mula sa pagtatanong ng pulis. Natuklasan niya na ang mas nakatatandang babae ay si Minoka Nanas, 17 taong gulang, kaibigan sa pagkabata ni Keisuke at kaklase rin ito sa high school. Ang isa naman ay si Chinotsu Sakuraba, 13 taong gulang at nakababatang kapatid ni Keisuke.
Dalawa lang silang magkapatid dahil pumanaw na ang kanilang mga magulang. Matagal nang kakilala ni Monica ang magkapatid mula pa noong bata pa sila. Bago naganap ang insidente, namimili lang sila ng mga dadalhin sa hapunan nang biglang makita nila ang snatcher. Mula sa mga personal na gamit sa bag ni Monica, nalaman ni Gist na mabait si Keisuke, maalaga sa kapatid, may lampas sa karaniwang grado, ngunit mahina sa sports. Para sa kanya, mukhang karaniwang estudyante lang si Keisuke, kaya nagtataka siya kung paano ito napasama sa Susanoo rank battle. Habang naglalakad sila pauwi, pinigilan niya si Monica para tanungin ang kalagayan ni Chinotsu. Sinabi ni Monica na maayos ito ngayon, pero pwedeng umatake ang sakit anumang oras. Nangako siyang mag-iingat habang pansamantalang wala sa ospital si Chinotsu. Doon nakumpirma ni Gist ang hinala niya, kitang-kita sa lakad ni Chinotsu na may malalang problema ito sa puso. Maya-maya tinanong ni Monica si Gist kung bakit sobrang dumi ng suot nitong damit. Nagsinungaling siya at sinabing umulan kanina at nadulas siya sa isang puddle. Pinagmasdan siya ni Monica ng may pagdududa, saka sinabi na sana hindi siya nagpabola kay Seki kahit kailangan niya ng pera. Idinugtong pa niya na naririnig niyang sama-sama na si Seki sa masamang barkada at gumagawa ng mga kaina-hinalang part-time na trabaho. Paalala rin niya na muntik na siyang suntukin ni Seki noong isang araw. Sandaling napatigil si Gist sa narinig niya, pero kalaunan ngumiti na lang siya at nagpasalamat sa paalala. Pagkatapos noon, pinag-isip niya ang lahat ng sinabi ni Monica tungkol kay Seki at sa usapan tungkol sa pera. Doon niya unti-unting naunawaan ang sitwasyon, kailangan ni Keisuke ng malaking halaga para sa operasyong makakapagpagaling sa kapatid niyang may sakit, at kaya pala siya sumali sa mga livestream na laban. Nang gabing iyon, ginugol ni Gist ang oras sa pag-aayos ng nabasang cellphone. Napag-isip niya na si Seki marahil ang nag-asikaso ng laban, at posibleng nadamay lang si Keisuke sa isang ilegal na operasyon. Nang mapaganya niya ang phone, nagulat siya nang makita ang icon ng Susanoo rank battle. Mas lalo siyang kinilabutan dahil iyon din ang icon na nakita niya sa lepel ng lalaking pumatay sa kanya noon. Isinaksak niya ang phone sa laptop para subukang i-hack ang app, pero hindi niya magawa dahil sobrang higpit ng protection at consumer grade lang ang laptop na gamit niya. Alam niyang ang app na iyon ang ginagamit para sa Susanoo event, pang-film, pang-broadcast, at pang-match ng laban, pero hindi niya maintindihan kung bakit kapareho iyon ng insignia sa badge ng taong pumatay sa kanya. Hindi niya makita ang koneksyon nila ni Keisuke, pero kumbinsido siyang hindi yun simpleng pagkakataon. Sigurado siyang may ugnayan ang kamatayan niya at ang Susanoo, at ang lalaking iyon ang nasa likod ng app. Nag-research siya tungkol sa Susanoo online at nakita niya ang iba't ibang opinyon, may mga naniniwala, may nag-aalinlangan. Marami ring taong nag-iingat dito. Base sa mga impormasyon, ang Susanoo ay isang battle event kung saan nagkakaroon ka ng karapatang sumali kapag na-install mo ang app na nakukuha lamang sa madilim na paraan. Ang oras at lugar ng laban ay random na ibinibigay ng app, at nagsisimula kaagad ang match. Palihim nilang ibino-broadcast ang mga laban sa buong bansa gamit ang napakabago at matinding film technology. May mga bulong ding konektado ang parent company ng app sa ilang government agencies, kaya marahil hindi sila napaparusahan at tila may nagtatakip sa mga ilegal nilang gawain. Kahit nalilito ang mga tao kung totoo ba ito o hindi, alam ni Gist na totoo ang lahat. Patunay dito ang 1 milyon yen na pumasok sa account niya matapos niyang manalo sa huling laban. Naisip niyang napakalawak ng impluwensya ng grupong nasa likod ng app. Pero ang mas nakakagulat, 5 taon na pala ang nakalipas mula nang mamatay siya. Ang araw ng pagpatay sa kanya ay May 11, 2023, eksaktong 5 taon na mula ngayon. Doon niya naisip na kaya marahil hindi niya narinig ang tungkol sa Susanoo noong nabubuhay pa siya ay dahil mabilis na lumago ang organisasyong iyon sa loob ng 5 taon matapos siyang mamatay. Nagtaka rin siya kung baka kaya lumakas ng ganoon ang grupo ay dahil namatay siya. Posibleng alam ng mga ito na hahanapin niya ang developer ng app at sisirain ang operasyon, lalo na't na-infiltrate na niya ang kanilang organisasyon noon. Naisip niya kung iyon nga ba ang dahilan kung bakit ginamit ng lalaking iyon ang kapatid niya para ipapatay siya sa nakaraan. Habang nag-iisip si Gist, dumating sa bahay ang isang babae na nagngangalang Kanae at maingay na inanunsyo ang pagdating niya. Batay sa mga na-research niya, alam niyang ito ang tiyahin ni Keisuke,
kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang personalidad ni Keisuke. Masigla niyang binati si Kanae, at nagpasalamat sa pagod nito sa trabaho. Bigla siyang niyakap ni Kanae at sinabi nitong alisin niya ang honorific sa pangalan niya. Gusto raw nitong tawagin siya ni Keisuke ng Kana-chan dahil nalulungkot ito kapag tila may pader sa pagitan nila. Tumugon si Gist at tinawag pa rin siyang Kanae-san, sabay sabi na masyado itong maingay at madyay gising si Chinotso na nasa kwarto. Kaya ipinaliwanag ni Kanae na hindi niya kailangang mag-alala sa gastusin ni Chinotso dahil siya ang bahala doon. Habang nagsasalita, napansin nito na wala ang salamin ni Keisuke. Nag-iisip pa si Gist ng dahilan nang sabihin ni Kanae na mas gwapo siya nang walang salamin. Pabiro pa nitong sinabi na makikipag-date siya kay Keisuke kung mas bata lang sana siya. Bigla na lamang itong nagsimulang magsuka. Lumapit si Gist para tingnan ang kalagayan niya, at nagreklamo si Kanae na masama ang pakiramdam niya. Habang tinutulungan niya ito, napansin niyang may notification sa phone, nakamatch na ang susunod na laban. Kinabukasan, Sabado, nagpasya si Gist na putulin ang bangs para hindi makaabala sa laban. Tinanggal na rin niya ang salamin. Napansin niyang malabo ang mata ni Keisuke noon, pero malinaw na ang paningin niya ngayon. Ang problema lang, mahina ang katawan ni Keisuke kaya kailangan niyang palakasin ito sa hinaharap. Kahit may konsensya siyang nararamdaman, alam niyang gagamitin niya ang katawan na ito para sa sarili niyang layunin. Habang abala siya, nasa ospital si Chinotso para sa check-up, at pumasok naman sa trabaho si Kanae kahit day off nito. Dahil gabing uuwi ang dalawa, naisip ni Gist na ito na ang pagkakataon para ayusin ang laban. Pumunta siya sa lugar ng match at napansin niyang mas marami ang drones kaysa noong nakaraang beses, hudyat na mas malaki ang atensyon na nakukuha ng laban na ito. Kahit hindi siya komportableng sumama sa laro, alam niyang kailangan niya itong sabayan dahil ito lamang ang lead niya para matagpuan ang lalaking hinahanap niya. Pagpasok niya sa gusali, nakita niyang may isang lalaki na nagpa-practice ng shadow boxing. Dahil sa estilo nito, agad niyang napansin na mabilis at matalas ito kumilos. Nang mapansin siya ng lalaki, humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na nagfi-film siya para sa livestream ng channel niya bago magsimula ang laban. Ayon sa research ni Gist, ang lalaki ay si Takeshi Mukai, isang combat sports YouTuber. Nakipagkamay si Gist at ipinakilala ang sarili. Sinabi naman ni Takeshi na napanood niya ang huling laban ni Keisuke, at napansin niyang iba ang aura ni Gist kumpara noon. Tinanong ni Takeshi si Gist kung siya ba talaga ang taong iniisip niya. Inilahad ni Gist na interesado siya sa tanong. Napansin ni Takeshi na parang masyado itong mature para sa isang estudyante sa high school, kaya nag-isip siya kung guni-guni lang ba niya. Habang nagmamasid, na-realize ni Gist na matalas ang pag-iisip ni Takeshi at mapagmasid ito, bagay na inaasahan mula sa isang dating boksingero. Base sa mga impormasyon na nakuha niya online, dating profesional na boksingero si Takeshi, isang bihasang mandirigma na umabot pa sa rank 15 sa buong mundo sa heavyweight division. Ilang taon na ang nakalipas, may nakalaban siyang namatay sa isang laban na pinondohan ng isang malaking kumpanya, at iyon ang naging ring tragedy na nagtulak sa kanya para tumigil. Napanood ni Gist ang mga lumang laban ni Takeshi at nakita niyang isa itong infighter na mahusay sa bilis at pakikipaglaban ng malapitan. Ang espesyalidad nito ay ang biglaang pagsara ng distansya gamit ang mabilis na right hook. Kahit retirado na, halata sa katawan at galaw nito na hindi siya nagpapabiye sa araw-araw na training bilang combat sports YouTuber. Kapansin-pansin din ang malaking agwat ng lakas nila. Sa mga nakita niyang galaw ni Takeshi habang nagpa-practice ito, naisip ni Gist na kahit dala niya ang mga kakayahan mula sa nakaraang buhay, magiging mahirap manalo gamit ang katawan ni Keisuke. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Takeshi na kamangha-mangha ang galaw ni Gist sa huling parte ng nakaraang laban, at hindi iyon itsura ng normal na high school student. Ikinwento niya na maraming viewers ng channel niya ang may inaasahang panibagong magandang performance, kaya hiniling niyang maghinay-hinay lang si Gist kumpara sa nangyari noon. Handang-handa naman si Gist. Kabisa niya ang ayos ng lumang lugar na paglalabanan nila at nakapagsigawa siya ng ilang simulation para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Pagbukas ng laban, tumakbo siya palayo. Plano niyang obserbahan muna ang galaw ni Takeshi bago sundin ang mga nakalkulang posibleng senaryo.
Ngunit sa isang iglap, napatakbo si Takeshi sa tabi niya at sinabi nitong alam niyang may plano siyang kalokohan. Nabigla si Gist sa bilis nito at napansin niyang mas mabilis si Takeshi kapag totoong laban. Naunawaan niyang delikado siya kapag nakalapit ito dahil sa husay nito sa close combat. Tinangka ni Gist na tumakbo sa kabilang direksyon, pero sinabi ni Takeshi na kahit tumakbo siya ng tumakbo, hindi niya matutumbasan ang bilis nito. Biro pa ni Takeshi na magiging magulo ang comment section ng video kung hindi sila magsimulang magpalitan ng suntok. Humataw si Takeshi ng isang suntok. Nakailag si Gist pero nasugatan siya dahil sa bilis ng pag-atake. Nagulat si Takeshi na naiwasan iyon, kaya agad siyang sumugod para sa isa pang suntok. Napansin ni Gist na iyon na ang paboritong right hook nito, at alam niyang masama ang kahihinatnan kapag tinamaan siya. Inihagis ni Takeshi ang right hook pero nagulat siya nang mablock iyon ni Gist. Namangha siyang kaya nitong tanggapin ang hook sa sobrang lapit. Inamin niyang magaling ito at mabilis siyang umatras, iniisip na may tinatago si Gist. At meron nga, inasahan na ni Gist na gagamit si Takeshi ng signature hook dahil ganoon ang galaw nito sa mga dating laban. Alam niyang tapos na agad ang laban kapag diretsyong tinanggap iyon, kaya naghanda siya at naglagay ng iron plate sa palad upang saluhin ang atake. Lubos na nagulat si Takeshi. Napatanong siya kung estudyante nga ba talaga si Gist dahil sa sobrang paghahandang ginawa nito. Hindi nagustuhan ni Takeshi ang itsura ng sitwasyon sa livestream niya kung kaya ng isang baguhan na walang kahit anong boxing experience na pigilan ang signature move niya. Iniisip niya na baka sobrang taas ng like points ni Gist kaya nagkakapantay sila. Muli siyang sumugod. Nasalo uli ni Gist gamit ang iron plate, bagay na muling nagulat si Takeshi. Dahil dito, sinimulan niyang magbitaw ng sunod-sunod na suntok gamit ang dalawang kamay habang ginagawa ni Gist ang lahat para i-block ang mga ito. Na-realize ni Gist na mabilis at mabigat ang bawat suntok at wala siyang nakikitang puwang para makabawi. Sa takbo ng laban, alam niyang hindi tatagal ang katawan ni Keisuke. Sa kabilang banda, napansin ni Takeshi na mas matibay si Gist kaysa sa inaasahan niya, at hindi rin tumataas ang viewer points niya. Kaya napagdesisyonan niyang gamitin ang isang lihim na strategy. Muli itong nagbitaw ng right hook, kaya agad iyon ni-block ni Gist, pero panlinlang lang pala iyon. Sumunod agad ang isang left hook na tumama sa dibdib ni Gist, dahilan para matamba siya ng bahagya. Sinundan agad iyon ng isa pang right hook, pero nakailag si Gist at umatras. Nag-ingay ang mga manunood nang makita nilang nakalusot si Takeshi ng body blow matapos magpanggap na magre-right hook. Nag-isip din sila kung paano pa makakabawi si Keisuke sa sitwasyong iyon. Sa loob ng ruin, inisip ni Takeshi kung gaano ka-hyped ang comments matapos ang ginawa niya. Sinabi niya pa na alam niyang kabisado ng kalaban ang signature right hook niya, kaya ginagamit niya ang pag-iingat ng kalaban bilang bentahe. Dito napansin ni Gist na may diskarte si Takeshi at binabago nito ang estilo base sa galaw niya. Dahil may lubos na kumpiyansa si Takeshi sa bilis niya, nagpa siya si Gist na gamitin iyon laban sa kanya. Sa sandaling iyon, muling naglaho ang itim sa mata at naging bughaw ang mga mata ni Gist. Agad na nahalata ni Takeshi na may plano siyang binubuo para talunin siya, kaya sinabing hindi na siya makapaghintay at tinuluyan niyang lumapit para tapusin ang laban. Mabilis uli ang sunod-sunod na suntok niya, pero this time ay nagbablock si Gist habang sabay ding naglalabas ng counter punches. Nagtaka si Takeshi kung bakit parang kalmado si Gist, gayong dapat ay hirap na hirap itong dumpensa. May kutob siyang masama, at nang ma-deflect ni Gist ang isa pa niyang suntok, bigla itong humataw gamit ang right hook. Bahagya niya lamang iyon na iwasan. Umatras siya agad at napaisip dahil muntikan na siyang tamaan. Hindi niya matanggap na nagawa iyon ni Gist, kaya napatanong siya kung sino ba talaga ito. Naging tensyonado si Takeshi at muling sumugod ng mabilis na serye ng suntok. Patuloy lang na nagbablock si Gist. Umaasa sana siyang tatama ang huling hook niya kanina, pero mukhang hindi kaya ng katawan ni Keisuke ang bilis ni Takeshi. Ramdam niyang nasa hangganan na ang katawan niya at ang susunod na pagkakataon ay baka iyon na ang huling tsansa niya. Habang naglalabas ng suntok si Takeshi, napansin niyang nag-iisip pa rin si Gist ng plano. Tiwala si Takeshi na hindi basta-basta mahuhuli ni Gist ang signature right hook niya kahit isang beses niya itong na-deflect. Bigla namang umiwas si Gist sa isa pang suntok,
At sa mismong sandaling iyon, nagpakawala siya ng biglang suntok sa mukha ni Takeshi. Nabigla si Takeshi dahil hindi nag-deflect si Gist, gumamit ito ng counter blow. Ang counter blow ay suntok na tinatapat sa pagpasok ng isang mabilis na kalaban. Dahil dito, nagagamit ang mismong bilis at bigat ng kalaban para idagdag sa lakas ng suntok, kaya mas malakas ang tama nito kaysa normal na suntok. Sa paraang iyon, nagamit ni Gist ang bilis ni Takeshi para punan ang kakulangan sa power ng katawan ni Keisuke. Pero alam niyang hindi niya iyon magagawa kung nasa pinakamagandang kondisyon si Takeshi. Kaya naghintay siya ng sandaling makita ang unang kahinaan ng kalaban, at doon siya aatake. Habang pinapanood ni Gist ang mga lumang laban ni Takeshi, napansin niya ang karaniwang dahilan ng pagkatalo nito, maaga itong nauubusan ng stamina dahil sa paulit-ulit na wide right hooks na umaasa sa bilis. Kaya nang makita niyang mas marami ng pawis si Takeshi at humihingal na ito ng malalim, alam niyang bumagal na ang talas ng bilis nito. Dahil dito, mas naging madali para kay Gist na ipasok ang counter blow gamit ang katawan ni Keisuke. Nanatili si Takeshi sa sahig ng ilang sandali, bago pa unti-unting bumangon hanggang makaluhod. Nanginginig ang katawan niya, tanda na malala ang tinamo niyang pinsala. Doon niya napagtanto na hindi siya pwedeng matalo sa lugar na ito. Dahil sa galit na iyon, muling sumugod si Takeshi gamit ang isa pang right hook. Sinubukan ni Gist igalaw ang braso pero laking gulat niya nang hindi ito gumalaw. Na-realize niyang naipon na ang pagod at pinsalang tinatanggap ng katawan ni Keisuke, at masyado niyang minaliit si Takeshi. Samantala, paulit-ulit na sinabi ni Takeshi sa sarili na hindi siya pwedeng matalo. Kailangan niyang manalo para sa pamilya niya. Maya-maya, tumingin siya sa gilid at nakita niyang naroon si Sasuna. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nandito. Pagharap niya muli sa laban, tumalon si Gist at nagpaikot ng isang malakas na roundhouse kick. Nagulat si Takeshi sa ginagawa ng kalaban, pero nagpasya siyang iwasan ito at mag-counter para manalo. Naharang niya ang unang kick pero hindi niya namalayang may isa pang suntok ng paa si Gist na galing sa pangalawang binti, hindi pa tumitingin at diretso itong tumama sa mukha niya. Napabagsak siya sa lupa. Hindi makapaniwala si Takeshi na kaya nitong gumawa ng double continuous roundhouse kick, at naisip niyang paano natutunan ng lalaking ito ang taekwondo. Nakakita siya ng maliliit na dolphin, at unti-unti nang nagdilim ang paningin niya. Sa sandaling iyon, nagbalik sa isip niya ang araw na namatay ang kalaban niya sa ring. Matinding galit ang Bamalot sa kanya noon. Pinilit siyang pakalmeyan ng asawa niya, sinasabing aksidente iyon at wala siyang kasalanan, pero hindi niya ito pinakinggan. Nalunod siya sa alak at naniwalang tinatawag siyang mamamatay tao ng buong mundo. Maging ang asawa niya, inakusahan niyang ganoon din, at pinalayas niya ito kahit pilit nitong sinasabing hindi siya naniniwala sa ganoon. Mula noon, hindi niya na muling nakita ang asawa at anak niya. Makalipas ang ilang taon, nagsimula siyang mag-stream para makalaban ang matinding lungkot at pagsisisi. Pagkaraan pa ng ilang panahon, nakatanggap siya ng sulat mula sa asawa, kasama ang isang charm na ginawa ni Susanna para sa kanya, isang charm na may hanggaring maging world champion ang tatay niya. Ang maliit na charm na iyon ang nagbigay sa kanya ng kaligayahang higit pa sa championship belt niya. Doon siya nangakong sisikat pa at magkakaroon ng mas malaking kita para maibalik ang pamilya niya. Sa kasalukuyan, nakahandusay si Takeshi at hindi na makagalaw. Idineklara na panalo si Gist. Nagwala ang commentator dahil natalo si Takeshi sa isang mahinang high school boy. Pinulot ni Gist ang charm at napaisip na muntik na pala siyang matalo kung hindi biglang natigilan si Takeshi, dahilan para magawa niya ang dalawang magkasunod na wide swinging roundhouse kicks. Naguluhan siya kung ano ba ang tinitingnan ni Takeshi kanina. Paglingon niya sa paligid, may nakita siyang isang babae na nakatayo roon. Tinanong siya ng babae kung bakit niya ginagawa ang ganitong bagay, at lumabas na si Minoka pala iyon. Nag-isip si Gist kung bakit naroon si Minoka. Nang mapansin ng drone ang presensya nito, agad niyang hinayla si Minoka palabas para makaalis sila. Pagkalabas nila, hingal na hingal si Minoka, pero tinanong pa rin siya ni Gist kung bakit siya pumasok sa abandonadong gusali. Sinabi ni Minoka na pinuntahan niya ito dahil kakaiba ang ikinilos niya nang nagkita sila kahapon. Tinanong niya kung paano nito nalaman ang kinaroroonan niya, at pinaalala ni Minoka na nakashare ang location ng kanilang mga cellphone,
dahil sa nangyari kay Chinotsu, para kung may emergency. Doon lamang napagtanto ni Gist na hindi niya pinagtuunan ng pansin ang tracking app sa cellphone ni Keisuke, isang malaking pagkukulang noong gabing iyon. Pagkatapos, umalis si Gist at naglakad patungo sa mga delikadong bahagi ng lugar bago tumalon mula sa matataas na spot. Nagsimula siyang mag-parkour, isang athletic discipline mula sa France. Dahil sa mga acrobatic at mapanganib na galaw nito, madalas itong maituring na extreme sport, pero sa tunay na layunin, isa itong siyentipikong paraan ng pag-ensayo na may sariling pilosopiya. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng thrill, kundi sa pag-intindi ng limitasyon ng sariling katawan at sa pag-abot ng pinakamataas na kayang gawin. Kahit delikado, ito ang pinakamabilis na paraan para matutunan niya kung paano gumalaw gamit ang katawan ni Keisuke. Habang sinusuri niya ang muscle mass sa mga braso at binti, pati ang range of motion ng mga kasukasuan, pinipilit niyang itulak ang katawan sa hangganan upang malaman kung ano ang kaya at hindi kaya ng kasalukuyang katawan. Malaki ang pinagbago ng kakayahang pisikal ni Gist dahil hindi lang mahina ang katawan ni Keisuke kumpara sa mga kalaban niya, kundi dahil hindi rin siya sanay dito. Mahirap maabot ang dating performance niya, pero sigurado siyang tataas ang kalidad ng kanyang fighting style kapag nasanay na siya sa bagong katawan. Habang nag-e-ensayo, naalala niya ang tanong ni Minoka kung tinanggap niya ang alok ni Sekiya 2 oras ang nakalipas. Napagpasyahan niyang maging tapat kay Minoka tungkol kay Susano, lalo na't nakita na nito ang nangyari sa flashback. Hindi ito makapaniwala at sinabing may mali sa kanya. Tinanong pa siya nito kung bakit bigla niyang ginupit ang kanyang buhok at hiniling na tumigil na siya bago may masamang mangyari. Pero alam ni Gist na hindi siya pwedeng huminto hanggat hindi niya nahahanap ang lalaking pumatay sa kanya at hanggat hindi niya natutulungan si Keisuke na mag-ipon para kay Chinotsu. Sinabi niya kay Minoka na hindi opsyon ang pag-urong, lalo na't hindi nila alam kung kailan bibigay ang puso ni Chinotsu. Kailangan itong matransplant agad. Sa ibang bansa gagawin ang operasyon at hindi ito saklaw ng insurance. Aabot ang gastos sa humigit kumulang 500 milyon yen. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit sumali si Keisuke sa Susano Battle. Bagamat hindi ito problema ni Gist, napagdesisyonan niyang igalang ang hangarin ni Keisuke habang nasa katawan niya siya. Ngumiti si Gist at sinabing ayos lang siya at hindi na kailangan pang mag-alala ni Minoka, lalo na't pakiramdam niya lumalakas na siya. Pero tinanong siya ni Minoka kung bakit siya ang kailangang gumawa ng ganoong kaseryosong bagay. Sinabi nitong bakit hindi siya nag-open sa kanya, kahit alam niyang minsan hindi siya mapagkakatiwalaan at wala siyang magawa. Nabalot siya ng emosyon, nagsimulang umiyak, at tinanong si Gist kung ganoon na lang kababa ang tingin nito sa kanya. Bago pa siya mapigilan ni Gist, tumakbo siya palayo habang umiiyak. Sa kasalukuyan, nag-iisip si Gist na mas gusto niyang huwag sumali sa gulong ito, pero kailangan pa rin niyang kumilos dahil hindi niya ito pwedeng baliwalain. Dahil sa sobrang pagka-distracted, hindi niya nahawakan ang railing habang tumatalon at nahulog siya ng dire-diretso. Mabuti na lang at nasalo siya ng puno sa ibaba. Pag-uwi niya, nagulat si Chinotsu nang makita ang itsura niya at tinanong kung ano ang nangyari. Biniro niya itong nadapa lang siya ulit. Dahil doon, nagtanong si Chinotsu kung nag-away ba sila ni Minoka. Nagulat si Gist at tinanong kung bakit niya naisip iyon. Sagot ni Chinotsu, tumawag daw siya kay Minoka kamakailan at parang sobrang lungkot ng boses nito. Hula ni Chinotsu, baka sinabi raw ni Minoka na hindi bagay kay Gist ang bago niyang hairstyle. Sa biro, sinabi pa niya na para raw itong mabangis tingnan. Pero sa huli, sinabi niyang kailangan itong bawiin ni Gist at hindi na siya magpapagitna gaya ng dati dahil hindi na sila mga bata. Idinagdag pa niya na nakakabahala para sa isang nakababatang kapatid ang pagkakaroon ng isang hopeless na kuya. Sa sinabi niya, naalala ni Gist ang sarili niyang nakababatang kapatid, ang nagsabi rin sa kanya noon na hopeless siya kapag wala ito. Nang mapahinto siya, nagtanong si Chinotsu kung anong problema, kaya humingi siya ng paumanhin. Sinabihan naman siya ni Chinotsu na humingi rin ng tawad kay Minoka sa school kinabukasan. Naalala ni Gist na estudyante nga pala siya rito, kaya pumasok na siya. Pagdating niya, nakita niya si Minoka na mukhang malungkot kaya sinubukan niya itong tawagin. Pero may isang lalaki sa tabi nila na biglang nagtanong kung ano raw ang nangyari sa bagong gupit niya. Nagtaka si Gist kung sino ang lalaking iyon. Agad namang nagpakita ito ng aura na parang bully at
Tinanong si Gist kung tingin niya ay cool ang itsura niya. Hinawakan siya ng lalaki at sinabi nilang kailangan nilang mag-usap. Dinala siya nito sa likod ng school at sinabi na hindi raw niya inasahan na mananalo si Gist ng 2 sunod na laban. Doon pa lang napansin ni Gist na siya pala ang taong nag-imbite kay Keisuke sa laban sa Susano, si Sekiya Yuji. Mayabang na sinabi ni Sekiya na ipinagmamalaki niya ang sarili niya dahil siya ang nagpasok kay Gist sa laban. Naalala ni Gist na dati niyang in-hack ang database ng school para makita ang profile ni Sekiya. Mababa ang attitude nito sa klase at marami itong unexcused absences, tipikal ng isang delinquent. Ayon pa sa unofficial website ng school, sobrang pangit ng reputasyon niya. Sangkot daw ito sa nakawan, pangangikil, illegal drugs, at mga kadudadadang part-time jobs. May chismis pa na leader daw siya ng isang maliit na criminal group. Pero kahit sa dami ng gulo, wala raw kaso kahit kailan, at may dahilan daw iyon. May nag-post sa website na baka protektado si Sekiya ng isang matinding underground organization kaya hindi siya mahipo ng pulis. Napaisip si Gist kung ang misteryosong grupong iyon ang nagpapatakbo sa Susano, at kung ano ang koneksyon ni Sekiya sa kanila. Nang mapansin ni Sekiya na tahimik siya, tinanong siya nito kung natatakot ba siya. Nagdesisyon si Gist na magpaka-innocent muna at nakangiti niyang tinanong kung ano ang kailangan nito. Sinabi naman ni Sekiya na tungkol iyon sa perang parte niya. Paalala niya, kumita lang daw si Gist dahil sa introduksyon niya, kaya kailangan nitong ibigay ang parte niya bilang pasasalamat dahil iyon daw ang usapan. Sinabi ni Sekiya na ang premyo para sa D-rank fight ay 1,000,000 yen bawat panalo. Kaya dapat daw may 2,000,000 si Gist dahil 2 beses siyang nanalo. Nag-alok pa si Sekiya ng discount, at sinabing kukunin na lang niya ang 1.8 million yen dahil unang beses pa lang ito ni Gist. Nagpanggap si Gist na natataranta at sinabing hindi niya kaya iyon. Noon niya napagtanto kung bakit siya pinatawag, nilalapitan lang siya para mayanggihan ng pera. Dahil doon, naisip niya na isa lang palang maliit na kriminal si Sekiya at mukhang hindi naman ito mataas na tao sa misteryosong organisasyon. Dahil dito, nagpa siyang mag-bluff na lang. Bigla namang may isang tauhan ni Sekiya na nagmungkahi na imbes na pera, si Monoka na lang daw ang ipambayad dahil maganda ang katawan nito. Mas gusto pa raw niya iyon kaysa sa pera. Dahil sa narinig, hindi na maalayan ni Gist na gumalaw na ang katawan niya ng kusa, hinublat niya ang kwelyo ng lalaki. Nagulat ang malaking lalaki at tinanong siya kung sino raw ba siya para gawin iyon. Tinangka nitong suntukin si Gist, pero ginamit ni Gist ang sariling galaw nito para ibagsak ang mukha nito sa lupa. Sinundan pa niya ito ng isang solidong suntok. Sa sandaling iyon, nagbago ang mga mata at paligid ni Gist, naglabas siya ng nakasanayan niyang nakakamatay na asul na aura, dahilan para mabigla ang lahat. Nang tingnan nila ang kasamahan nila, natuklasan nilang himatayan ito. Bigla namang may dumating na isang nakatatandang lalaki at nagtanong kung ano ang ginagawa nila roon. Agad sinabi ni Sekiya na kailangan na nilang umalis. Napagtanto niyang hindi normal na tao si Gist base sa galaw nito, at dahil doon, naisip niyang hindi tsamba ang huling 2 panalo nito. Kaya tumakbo silang lahat. Habang umaalis ang grupo, umaasa si Gist na hindi ito humantong sa mas malaking problema. Lumapit ang lalaki para tingnan ang walang malay na tao, pero nagulat itong si Takeshi pala, at nagimbal ng malaman na si Gist ang dahilan. Pagkatapos, nag-usap sila. Sabi ni Takeshi, lumapit siya dahil parang pamilyar ang taong tumamba. Hindi raw niya inasahan na magkikita silang. Muli ngayon, lalo pat nakita niya ito kamakailan lang. Tinanong siya ni Gist kung bakit siya nasa school. Ipinaliwanag ni Takeshi na graduate siya doon at nakatanggap siya ng alok para maging coach ng boxing club. Una niyang balak tanggihan iyon, pero sa huli ay pumayag siya. Tinanong niya si Gist kung alam nito kung bakit siya nag-retire sa boxing. Hindi sumagot si Gist, kaya siya na mismo ang nagpaalala tungkol sa trahedyang nangyari sa ring noon, ang insidenteng sumire sa pamilya niya. Kaya nagdesisyon siyang maging YouTuber at sumali sa Susano, umaasang sisikat at yayaman para mabawi ang pamilya niya. Aminado si Takeshi na mababaw pala ang pangarap na iyon. Pero matapos siyang patumbahin ni Gist, may naalala siya, ang mga ngiti ng pamilya niya habang nakikita siyang naglalaan ng puso sa boxing. Ibinahagi ni Takeshi na unang beses siyang kinausap ng anak niya pagkatapos ng maraming taon,
pagkatapos mismo ng pagkatalo niya kay Geist. Ikinwento raw ito ng anak niya, pati ang buhay nito sa middle school, at sinabing palagi nitong pinapanood ang mga video niya. Ang pinakanakapagpaiyak kay Takeshi ay ang sinabi ng anak niya na mas gusto raw niya ang tatay niya noong boxer pa ito kaysa ngayong YouTuber. Doon niya napagtantong ang pera at fame ay para lang sa sarili niya, hindi para sa pamilya niya. Ang gusto pala ng anak niya ay makita siyang tumatayo at humaharap muli sa buhay. Kaya sinabi ni Takeshi na napagdesisyonan niyang harapin ang boxing ng buong puso ulit, sa huling pagkakataon. Inilabas ni Geist ang isa sa mga dolphin charm na nahulog noong araw na iyon at sinabi niyang hinahanap niya ang tamang paraan para maibalik iyon kay Takeshi. Nagulat si Takeshi nang makita iyon. Humingi ng paumanhin si Geist dahil napasa kanya ang anteng-anteng, at ipinaliwanag niyang balak niya talaga itong isauli, pero may nangyaring hindi inaasahan kaya bigla siyang napaalis. Nang tanungin niya kung galing iyon sa anak ni Takeshi, kinumpirma ng lalaki na regalo nga iyon. Dahil dito, naalala ni Geist ang kapatid niyang minsang nagbigay sa kanya ng good luck charm. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Geist ng abiso para sa bagong laban, at nanlaki ang mata niya nang makita kung sino ang susunod niyang makakatunggali. Sa gabing iyon, iniisip ni Monaka kung paano siya tumakbo palayo kay Keisuke dahil hindi niya ito nakayang harapin. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa ganoong kalagayan, pero hindi rin niya alam kung paano aayusin ang lahat. Habang naglalakad, may dumaan na bus at bigla siyang hinayla ng kung sino papasok dito. Sa espesyal na promo match ng Susano Battle, ang napiling venue ay ang lumang gusali ng isang high school sa Tokyo na nakatakdang give-in. Ipinahayag ng komento na bagamat hindi kilala si Keisuke, nakapagpabagsak siya ng malalakas na kalaban at kasalukuyang D-rank. Dahil sa dalawang sunod-sunod na panalo, pinalabas siya sa isang promotion match, at magiging napakabilis ng pag-angat niya kung mananalo para dito. Samantala, hindi makapaniwala si Geist na pinili nila ang dati niyang high school bilang lugar ng laban. Mas lalong tumindi ang pagkabigla niya nang makita ang magiging kalaban, si Sekiya Yuji, isang C-rank fighter. Karaniwan, maraming kalaban ni Sekiya ang sumusuko sa gitna ng laban dahil sa kilala itong marahas at dominante. Iniisip ng mga manunood kung ganoon din ang mangyayari kay Keisuke. Hindi pa rin matanggap ni Geist na kailangan niyang labanan agad si Sekiya, lalo na't napanood niya ang mga lumang laban nito. Sa mga video, hindi naman malayo ang antas ng kakayahan ni Sekiya kumpara sa mga kalaban niya, pero karamihan sa kanila ay nawawala ng loob sa mismong gitna ng laban, isang bagay na nakakapagtaka. Pagdating ng laban, nagbanta si Sekiya na dudurugin niya si Geist. Pagbukas ng bell, umatake siya gamit ang expandable baton. Iniwas-iwas niya ito kay Geist, pero mabilis itong tumalon palayo. Sinubukan muli ni Sekiya na tamaan ang mukha niya, kumbinsidong hindi ito makakaiwas sa ganoong kalapitan. Pero nagawang umiiwas ni Geist sa pamamagitan ng pagyuko ng sobrang baba, parang imposible. Napaisip si Sekiya na tsamba lang iyon kaya sunod-sunod pa rin siyang umatake. Subalit nailagan iyon ni Geist sa bawat pagkakataon. Habang umiilag, napansin ni Geist na hindi masama ang porma ni Sekiya, mukhang may karanasan sa kendo at malamang may mataas na antas. Siguro kaya hindi pa ito natatalo sa simpleng rambulan sa mga delinquent. Pero para kay Geist, madali itong basahin. Naunawaan niyang unti-unti nang lumalabas ang epekto ng parkour training niya, mas sanay na siya sa bagong katawan at mas kumikilos ito ng natural. Sa huli, sinabi ni Sekiya na hindi dapat masyadong magyabang si Geist kahit pa, lumakas, siya. Pagkatapos, itinuro niya ang lumang gusali sa tapat nila. Pagtingin ni Geist, nakita niya ang mga tauhan ni Sekiya, hawak si Monaka, at nilalapastangan pa siya ng mga ito habang hawak sa braso. Napagtanto ni Geist na nananalo si Sekiya dahil sa paggamit nito ng hostage, pananakot, at pagpapahirap para gantihan ang mga kalabang ayaw sumunod sa kanya. Tahasang sinabi ni Sekiya na kapag tumutol si Keisuke, matitikman ng grupo ang katawan ni Monaka, at tinanong pa niya kung anong tunog ang gagawin ng dalaga kapag hinawakan niya ito sa harap mismo ni Geist. Dito napagtanto ni Geist na tunay na sadista si Sekiya, isang taong nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga taong minamaliit niya. Kahit nakokonsensya si Geist sa kasalukuyang sitwasyon, hindi niya kayang isuko ang laban.
Kung tatalo siya ngayon, mawawala ang tsansa niyang matuntan ang mga taong nasa likod ng Susano Battle. Ngunit nang muling umatake si Sekiya at iwas-iwas ang baton, biglang nanginig at nanigas ang katawan ni Geist, kaya tumama ang suntok sa kanyang noo. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla na namang tumigil ang katawan niya. Tinawag pa siya ni Sekiya na "good boy" habang minamaliit. Sunod-sunod ang palo ng baton at hindi makakilos si Geist. Dito naalala niya ang pakiramdam na ito, ang parehong sensasyon ng bumulaga ang katawan sa paggalaw noong sinuntok niya ang malaking lalaki sa paaralan. Alam niya na tanging isang tao lang ang makakagawa nito, si Keisuke, na malinaw niyang nararamdamang buhay sa loob ng katawan. Kalaunan sinabi ni Sekiya na may pag-asa pa siyang patawarin si Geist kung luluhod ito at magmakaawa. Ngunit sa halip, nagliwanag ang mata ni Geist sa asul na apoy, bagay na lalong nagpagalit kay Sekiya. Dahil dito, mas lalo nitong hinampas ang mukha niya ng sunod-sunod. Ang commentator tuloy ay nagtataka kung bakit hindi makaganti si Keisuke, at bakit parang wala siyang magawa sa brutal na pag-atake ni Sekiya. Sa kabilang banda, isa sa mga tauhan ni Sekiya ang nagbulyaw kay Monaka, sinasabing kasalanan niya ang pagkakapulbos ni Keisuke. Hindi napigilan ni Monaka ang pag-iyak at same time na nagdasal na sana tumakas na lang si Keisuke. Habang nangyayari iyon, sinilip ng isa pang gun ang dibdib ni Monaka, naglalaway pa sa pagnanasa. Bago niya mahawakan ang dalaga, pinigilan siya ng kasama, pinaalalang sinabi ni Sekiya na "save the fun for last." Ngunit nagreklamo ang malaki ang katawan na si Chono, sinasabing ano namang masama kung konting tikim. Pumayag pa ang isa pa nilang kasama, si Suzuka, dahil lagi raw silang tira-tira pagkatapos ni Sekiya. Nagsimulang kalagan ni Chono si Monaka, malinaw na may masama siyang balak. Noon lang niya naunawaan na babuyin talaga siya ng mga ito. Pagkakalag sa tali, agad siyang tumakbo, pero naipit siya sa bintana dahil hindi niya mabuksan agad. Agad siyang nahabol ni Chono, na tinawag. Pa siyang tanga dahil nasa ika-4 na palapag sila, wala raw siyang matatakbuhan. Sinabi pa ni Chono na mas nakakagana kapag pinipilit tumakas ang babae, pero pinaalalahanan siya ng isa pa nila na babalikan siya ni Sekiya at bubugbugin kapag nalaman iyon. Nang mabuksan ni Monaka ang bintana, napansin niya ang tubo sa labas. Agad siyang kumapit dito at nagsimulang magpalusong pababa. Nataranta ang mga lalaki at sinubukang pigilan siya dahil delikado, pero nagpumilit ang dalaga. Ilang saglit pa, biglang kumalas ang tubo mula sa pagkakadugtong sa itaas. Habang iyon ang nangyayari, patuloy pa rin ang walang habas na pagbugbog ni Sekiya kay Geist. Naisip ni Geist na baka ito na ang katapusan. Sinubukan niyang kausapin si Keisuke sa loob ng katawan, alam niyang si Keisuke ang pumipigil sa mga galaw niya. Sinabi niya kay Keisuke na desperado siya para iligtas si Monaka, at hinangaan niya ang tibay ng puso ni Keisuke para protektahan ang taong mahal nito. Pinaliwanag niya rin na hindi dapat magtiwala si Keisuke na tutuperin ni Sekiya ang pangakong hindi gagalawin si Monaka kung susuko siya. Alam ni Geist na sobrang malas ni Keisuke na isang patay na tao ang nakahiram ng katawan niya at humingi siya ng paumanhin. Sa huli, nakiusap si Geist, hinihiling na ipahiram pa sa kanya ang katawan ng kaunti pang panahon. Nangako siyang paprotektahan niya ang lahat ng mahalaga kay Keisuke. Tinangka ni Sekiya na saktan ulit si Geist, pero sa pagkakataong ito, nagawa na niyang umiwas at tumalon palayo. Naiinis si Sekiya at tinawag siyang hayop, nagtatakang naglalakas loob pa itong sumuway. Pero naunawaan ni Geist na pinayagan na siya ni Keisuke na gumalaw. Nangako siya sa sarili na tutuperin niya ang pangako niya rito. Muli siyang binalaan ni Sekiya na sisirain nila si Monaka, pero biglang narinig ni Geist ang sigaw ni Monaka habang yumuyuko pa atras ang tubong kinakapitan niya. Nagulat siya at nagtanong sa isip kung ano ang ginagawa nito sa ganoong lugar. Mabilis siyang kumari pa papunta kay Sekiya. Sinubukan siya nitong hatawin, pero nagulat si Sekiya nang talunin siya ni Geist, literal na tumalon si Geist lampas sa kanya. Bumagsak si Geist sa likuran ni Sekiya, tumalon sa relang, at tumilapon palabas mula sa ika-4 na palapag. Inakala ng commentator na isa iyong tangkang pagpapakamatay, pero agad niyang napansin na nakakapit si Geist sa isang fire hose. Eksakto namang bumigay ang tubo ni Monaka at nahulog siya. Sa gitna ng paghulog niya, umindayog si Geist gamit ang hose at nasalo siya sa ere.
Nagulat si Monoka nang makita si Keisuke, pero sinermonan siya nito, sinasabing napaka-reckless niya. Matapos noon, ligtas silang lumapag sa lupa. Paglingon nila, napagtanto ni Sekiya na palpak na ang plano, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na pagsabay-sabayin si Gist. Napaisip si Gist kung kaya ba niyang labanan ang 4 na tao habang sugatan na siya, at sabay pang kailangan niyang protektahan si Monoka. Sumugod ang isa sa mga tauhan, pero sinalubong iyon ni Gist ng isang suntok sa panga at agad itong natamba. Bigla namang may malakas na boses na sumabat, sinasabing mahigpit na bawal ang pagsulpot ng grupo sa isang one-on-one na laban. Dito napagtanto ni Gist na ang lalaking nakatikip ang ulo at nangungusap sa kanila ay si Takeshi, kaya nagtataka siya kung bakit ito naroon. Tinawag niya ito at nagtanong kung anong ginagawa nito roon, pero hindi sumagot ng paliwanag si Takeshi. Sa halip, pumasok ito sa battle stance at sinabing mag-uusap na lang sila pagkatapos. Samantala, si Suzuka ay naglabas ng kutsilyo sa laban na kamaulang, at sinubukan niyang hiwain si Gist. Si Chono naman ay may hawak na upuan at tinangkang ramahin sila para maaga si Monoka. Tumalon si Gist pataas at dumaan sa ibabaw ng ulo ni Chono, sabay sigaw kay Takeshi na isama si Monoka at tumakbo na. Tumutol si Monoka, sinasabing delikado kay Keisuke na lumaban mag-isa. Pero hinayla siya ni Takeshi at nagsimulang tumakbo palayo. Sinigawan siya ni Gist at sinabing may utang na loob siya rito. Nagpumiglas si Monoka, sinasabing dapat siyang bitawan ni Takeshi para hindi masaktan si Keisuke. Ngunit mariing sinabi ni Takeshi na makakahadlang lang siya kung babalik siya, at ang pinakamabuting magagawa niya para sa kaligtasan ni Keisuke ay ang tumakas. Nalito si Monoka at tinanong kung sino ba talaga siya at bakit siya nandoon. Ipinaliwanag ni Takeshi na may maliit siyang utang na loob kay Keisuke, at alam na niya na masama ang reputasyon ng kalaban nito. Kanina pa raw siya nanonood ng livestream ng laban, at napansin niya na may mali, hindi man lang umiilag si Keisuke sa mga atake. Dahil doon, nagduda siyang gumagamit si Sekiya ng maduming paraan, kaya dali-dali siyang sumugod gamit ang kotse papunta sa lugar. Pagkarating nila sa sasakyan, isinakay niya si Monoka. Nakiusap ito na kalimutan na lang siya at balikan si Keisuke, dahil hindi nito kaya ang makipaglaban sa 3 kalaban ng mag-isa. Ngunit mariing tugon ni Takeshi, ito mismo ang hiling ni Keisuke sa kanya, iligtas si Monoka, at iyon ang uunahin niya. Pagkasabi niyon, pinaandar niya ang kotse at umalis. Samantala, sinubukan ni Chono na habulin si Gist gamit ang isang iron bench at durugan siya, pero mabilis itong iniwasan ni Gist. Patuloy namang nagre-record ang mga drone. Sa isang iglap, tinakbo ni Gist ang distansya at idiniin ang tuhod niya sa dibdib ni Chono, dahilan para tumilapon ito at bumagsak. Paglingon niya, sumugod si Suzuka na may hawak na kutsilyo. Pero pinaikot ni Gist ang sitwasyon at napabaon niya ang kutsilyo sa bakal na upuan. Pagkatapos noon, sinipa niya sa mukha si Suzuka at nawalan ito ng malay. Habang nagaganap ito, patuloy namang inilarawan ng commentator ang nakakabaliw na bilis ni Gist at kung paano siya agad nakakaangkop sa paligid. Di nagtagal, napansin ni Sekiya na bagsak ang buong tropa niya. Tinawag pa niya silang, walang silbing basura. Humarap si Gist sa kanya at sinabing siya na lang ang natitirang kalaban, kaya tinawag niya itong lumapit. Tinukso pa niya si Sekiya kung natatakot ba siya sa isang sugatang lalaki, o kung duwag na ito ngayon na wala na ang kanyang panangga. Naiinis si Sekiya at umatake habang hawak ang baton. Samantala, sinasadya talaga ni Gist na asarin siya. Alam niyang manipis ang ego nito at sapat ang kaunting pangungutya para tuluyang masira ang composure niya. Dahil sa inis, naging magulo ang galaw ni Sekiya. Pagbagsak ng baton, nasalo ni Gist ang kamay ni Sekiya sa ere at agad niya itong ibinagsak ng padapa, na pinagbagsakan pa ang mukha nito sa sahig. Nabigla si Sekiya, lalo na nang makita niyang itinaas ni Gist ang baton, handa na itong tapusin ang laban. At doon nagtapos ang match. Panalo si Gist, gamit ang itinuturing ng ilan na legendary technique na tinatawag na weaponless disarm. Manghang-mangha ang mga manunood, at may isa pang nagtanong kung mahusay din ba si Keisuke sa espada, dahil hindi ka panipaniwala ang lakas niya. Pagkatapos ng laban, naisip ni Gist na kailangan na niyang magpagamot dahil sobra na ang dugong nawala sa kanya. Ngunit biglang may ilaw na tumutok sa kanya, dumating ang pulisya at tila sila ang sisira ng gabi.
Kinabahan siya at naghanda sa masama, pero bigla pa lang si Sekia at ang buong grupo ang hinuli, dahil sila talaga ang target ng operasyon. Sa ibang lugar, nagtanong si Chinotsu kay Kanae kung mag-o-overtime ba ito. Nagsorry naman si Kanae dahil nasa gitna siya ng isang mahalagang istorya. Nag-aalala si Chinotsu at sinabing huwag magpuyat, pero pinawi ni Kanae ang pag-aalala niya. Nagmungkahi pa ito na kumain silang tatlo pag-uwi. Tinanong ni Kanae tungkol kay Keisuke. Narinig daw niya na nahulog ito sa hagdan ng parke kagabi at nasugatan. Inamin ni Chinotsu na umuwi ang kuya niya na puro gasgas, kaya natawa si Kanae at sinabing sobrang clumsy talaga ni Keisuke. Samantala, nanunood si Gist ng balita tungkol sa pag-aresto sa grupo ni Sekia. Umagaw iyon ng atensyon ng buong TV network kinabukasan, at nagulat si Gist na ganoon kabilis lumabas ang report at ganoon kalawak ang coverage. Hindi rin siya makapaniwala sa dami ng kasong ibinabato sa grupo, pagnanakaw, sexual assault, drug trafficking, at marami pang iba, kahit menor de edad pa sila. Ang lalo pang ikinatuwa ng media ay ang katotohanang ama ni Sekia ang aktibong Deputy Commissioner General ng Tokyo Metropolitan Police. Dahil dito, naglabasan ang mga hinala na posibleng may kinalaman ang ama sa pagtatakip ng mga krimen. Pero sa kabila ng lahat ng usap-usapan, hindi kumbinsido si Gist sa ganoong teorya. Sa isang flashback, sinabi ni Gist kay Takeshi na ang susunod nitong kalaban ay isang C-rank. Nagulat si Takeshi dahil magkakaroon agad siya ng promotion match kahit 2 laban pa lang ang nagagawa niya. Hindi agad naintindihan ni Gist kung ano ang tinutukoy niya, kaya ipinaliwanag ni Takeshi na may mga ranggo mula S hanggang D, at ang mga baguhan ay nagsisimula sa pinakamababa, ang D-rank. Idinagdag ni Takeshi na binibigyan sila ng promotion matches base sa kanilang battle record at sa pagiging sikat nila sa mga manunood. Tinukoy rin ni Takeshi na kahit isang ranggo lang ang itaas ng isang fighter, sobrang nag-iiba ang pagtrato sa kanila. Dahil dito, desperado ang lahat ng kalahok sa Susano na umangat. Binanggit pa niya na ang mga C-rank fighters ay kadalasang hindi pinapansin ng pulis ang mga nagagawa nilang kasalanan, kaya nagulat si Gist habang naaalala niya ito sa kasalukuyan. Bigla niyang naisip na may mali sa naging kilos ng mga pulis kagabi, hindi siya pinansin at si Sekia lang ang inaresto. Kung totoo ang sinasabi ni Takeshi, iniisip ni Gist na baka hawak ng Susano Management pati ang kapangyarihan ng estado. Napaisip siya kung ganoon kalakas ang mga taong pumatay sa kanya noon. Kasunod nito, ipinaliwanag ng reporter sa TV na nakakuha si Sekia ng 3rd place sa National Kendo Championship noong nasa middle school pa siya, at siya rin ang naging leader sa training center nila. Kahit maganda ang makapasok sa pangatlong pwesto, pinagalitan pa rin siya ng kanyang ama dahil hindi siya nag-first place. Sa pamilya nilang elitista, walang halaga ang kahit anong bagay na hindi una. Doon nagsimulang magulo ang buhay ni Sekia. Ayon sa balita, posibleng ang sobrang higpit sa pagpapalaki sa kanya ang nagtulak sa kanya tungo sa marahas na krimen. Ilang sandali pa, lumapit si Chinotsu at tinanong si Gist kung bakit ganoon ang tingin niya habang nanunood ng TV. Tinangka ni Gist na gawing biro ang sagot at sinabi niyang wala lang iyon. Sinabihan siya ni Chinotsu na kanina pa niya siya tinatawag dahil dumating na si Minoka para sunduin siya, at masaya siya na nagkabati na sila. Paglabas ni Keisuke, binati siya ni Minoka at naglakad sila papuntang school. Nagtanong si Gist kung talagang ayos lang ba siya, at sinagot siyang nasa mabuti na siyang kalagayan dahil sa tulong nito. Pinuno niya iyon ng paliwanag na si Takeshi, ang boxing club coach, ang naghatid sa kanya pauwi matapos ang nangyari. Pagdating nila sa school, biglan na lang yumuko si Gist para humingi ng paumanhin kay Minoka habang papalayo ito. Nagulat si Minoka at tinanong kung bakit siya humihingi ng sorry gayong si Sekia ang may kasalanan. Ipinaliwanag naman ni Gist na nadamay siya dahil sa pagiging pabaya niya, at idinagdag pa niyang baka hindi pa ganoon kadaling tumigil sa Susano sa ngayon. Sinabi ni Minoka na talagang nakakatakot ang nangyari kagabi, hindi lang dahil sa muntik nang mangyari sa kanya, kundi pati sa panunood niya kay Gist habang binubugbog. May takot siyang baka mamatay ito balang araw kung magpapatuloy pa sa mga streaming event nito, at hindi siya mapakali kapag iniisip iyon. Pero napagtanto niyang seryoso si Gist sa ginagawa niya, lalo na kung iyon lang ang paraan para mailigtas si Chinotsu. Dahil doon, hindi na niya siya pipigilan. May hinihingi lamang siyang kapalit,
ang hahayaan siyang tumulong kahit kaunti, kahit simpleng suporta lang. Nagulat si Gist, ngunit agad na tumakbo si Monica papasok ng classroom dahil mal-alate na sila. Habang tumatakbo, napansin niyang pareho pa rin ang mukha, boses, at paraan ng pagsasalita ni Keisuke, pero may isang bagay na iba. Habang inaalala ang paraan ng pagprotekta nito sa kanya kagabi, napatanong siya sa sarili kung siya ba ay ang dating Keisuke na kilala niya. Samantala, tinawag ni Kanae ang isang lalaking nagngangalang Tokura at sinabi mula siya sa weekly Reime paper. Ipinaalala niyang pumunta siya kahapon at umaasa siyang kakausapin siya nito ngayon. Wala siyang narinig na sagot mula sa loob, kaya sinabi niyang magsasalita na lang siya mula sa harap ng pinto. Sinabi niya na alam niyang dating miyembro si Tokura ng Special Forces Unit ng Ministry of Defense, at kasama ito sa operasyon para sagipin ang mga embassy staff 8 taon na ang nakalipas. Idinagdag niya na nakakagulat na naipadala ang Japanese Special Forces para lutisin ang isang banyagang insidente ng terorismo. Ngunit ang taong tunay na tumapos sa insidenteng iyon ay hindi galing sa Special Forces o kahit sa lokal na militar, isang nag-iisang operative lang. May lumalaganap na tsismis tungkol sa kanya, at halatang parang gawa-gawa, tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Gist. Ipinahayag ni Kanae na sinusundan niya ang bakas ng taong ito. Biglang bumukas ang pinto, at tinanong ni Tokura kung ano ang balak niyang gawin sa impormasyong alam niya tungkol sa ghost. Pagkatapos ay pinapasok niya si Kanae at sinabi niyang kahanga-hanga siya, mukhang mahusay siyang journalist dahil nagawa niyang mahanap ang impormasyon tungkol sa Murakumo, isang unit na opisyal na hindi umiiral. Nagtanong si Kanae kung ang Murakumo ba ay isang Special Forces unit na itinatag ng Ministry of Defense. Sinabi ni Tokura na hiniram ang pangalan nito mula sa banal na espada na nagpoprotekta sa bansa, pero sa tingin niya, hindi sila banal at hindi rin kasing halaga ng isang mapurol at walang silbing sandata. Binanggit niya ang nangyari sa Dornesia dahil wala silang nagawa doon, lahat dahil sa sinasabing mataas na political considerations. Tinanong siya ni Kanae kung dahil ba ito sa alitan ng mga bansa tungkol sa mining rights ng rare earth deposits na natatagpuan sa teritoryo ng Dornesia. Napahanga si Tokura na umabot sa ganoong kalalim ang research niya. Ipinagpatuloy niya ang kwento. 8 taon na ang nakalipas sa Republic of Dornesia, bilang squad leader, humingi siya ng sagot mula sa base kung hanggang kailan sila maghihintay at palalalain ang panganib sa buhay ng mga bihag. Noon pa lang nadiskubre ang rare earth elements ng Dornesia. Dahil wala silang teknolohiya, hindi nila ito makukuha ng mag-isa. Dahil dito, nagkaroon ng tahimik ngunit tensyosong puwersahan ng mga major powers tungkol sa mining rights. Sa kanilang komunikasyon, sinabihan si Lieutenant Tokura na maghinay-hinay dahil absolute ang desisyon ng mga nakatataas. Ayaw ng iba pang malalaking bansa na makuha ng Japan ang kredito sa paglutas ng insidente, dahil pwedeng magamit iyon para makalamang sa pagkuha ng mining rights. Dahil dito, napilitan ng unit ni Tokura na huwag kumilos, kahit kaya na nilang iligtas ang mga bihag na halos nasa harapan na nila. Bigla namang lumapit ang isa sa tauhan niya at sinabing na ibalik ang komunikasyon sa embassy. Lahat ng terorista ay natalo na at ligtas na ang mga hostages. Nabigla si Tokura at ang kanyang team, lalo na't wala silang natanggap na balita tungkol sa kahit anong assault team. Pagkatapos, may isang lalaki na lumitaw sa bubong ng gusali, parang multo. Ang mga mata nito ay malamig na parang yelo, may tahimik ngunit matinding killing intent, at halos hindi maramdaman ang presensya. Unti-unti itong lumabo at naglaho, at sandali lang siya nakita ni Tokura bago tuluyang mawala. Sa kasalukuyan, nagulat si Kanae nang marinig na totoong nag-exist si Gist. Masaya siyang nakuha niya ang interview dahil sa wakas, may nakuha na siyang pahayag mula sa unang taong nakakita kay Gist. Ngunit sinabi ni Tokura na tigilan na niya iyon. Hindi raw niya siya pinapasok para pag-usapan ang tungkol kay Gist, kundi para bigyan siya ng babala. Nalito si Kanae, kaya ipinaliwanag ni Tokura na dati siyang miyembro ng Special Forces ng Ministry of Defense, isang mataas na posisyon. Pero kahit ganoon, nauwi rin siya sa pagiging isang miserable at walang trabahong middle-aged man dahil hindi siya umatras noong oras na dapat. Nilinaw niyang halos nabubuhay na lang siya sa maruming, mumurahing apartment gamit ang natitira sa kanyang severance pay, at naging ganito ang buhay niya dahil kay Gist.
Sinabi niyang mangyayari rin kay Kanae ang parehong kapalaran kung makikialam siya. Nakiusap siyang itigil niya ang investigasyon para sa sarili niyang kapakanan at para sa kapakanan ng pamilya niya. Habang papalayo si Tokura, inamin ni Kanae na alam niyang may mga bagay sa mundong hindi dapat galawin. Pero hindi raw niya kayang tumigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Posible raw na ang kumuha sa buhay ng kapatid niya ay si Gist mismo. Nabigla si Tokura at hindi nakapagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang lalaki naman ang nag-uusap tungkol sa mabagal na progreso ng kanilang eksperimento. Hindi raw consistent ang compatibility rate ng bagong gamot sa bawat test subject. Iminungkahi ng isa na hikayatin ang mga nakatataas na dagdagan ng bilang ng mga specimen. Nagtataka rin sila kung bakit hindi pa nila mahanap ang pinagmulan ng naging problema. Habang nag-uusap sila, nagva-vacuum ang isang cleaning lady malapit sa kanila. Sinaway siya ng isa sa mga lalaki at sinabing lumayo muna siya. Nagmadaling humingi ng paumanhin ang babae at umalis. Binanggit naman ng kasama niya na hindi tamang pag-usapan ang ganitong bagay kung may mga outsider sa paligid. Pumasok silang dalawa sa mas secure na bahagi ng gusali para ipagpatuloy ang usapan. Samantala, nagpatuloy lang sa pagwawalis ang cleaning lady. Sa malayo, minamatyagan siya ni Gist gamit ang scope, at kinumpirmang naroon nga ang Izanami Pharmaceuticals. Ang kumpanyang ito ay mabilis na lumago nitong mga nakaraang taon, at kaya naroon si Gist ay dahil sa isang pangyayaring naganap kamakailan. 5 oras bago nito, nakipagkita siya kay Takeshi para malaman kung saan nanggaling ang perang natatanggap niya matapos ang mga laban. Sa pahintulot ni Takeshi, sinuri niya ang daloy ng pondo sa likod ng fight money at ikinumpara iyon sa perang personal niyang kinikita. Dumaan ang parehong pera sa sunod-sunod na kumpanya, pero iisa ang common point nila, ang Izanami Pharmaceuticals. Ngayong alam niya iyon, naghanda si Gist para pasukin ang gusali. Pinaputok niya ang grapple hook at nag-swing papunta roon, umaasang makakahanap siya ng impormasyon tungkol sa lalaking pumatay kay Gist noon. Sa isang flashback, may babaeng nagtatangkang mag-hack sa isang system. Nahihirapan siya dahil malakas ang proteksyon, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay matagumpay niyang nakuha ang blueprint ng isang military facility na magiging susunod nilang target. Nangyari ito 7 taon na ang nakalilipas. Pagharap niya, naroon si Gist, at sinabi nitong matalas pa rin ang utak niya. Tinawag niya itong Amane. Nagbiro si Amane at sinabing papurihan pa siya nito. Ipinaalala niyang basta may dala si Gist ng hakang tool niya na tinatawag na Uzum, kaya nitong gawin ang infiltration ng mag-isa. Ibinigay rin niya ang password papunta sa dark web kung saan niya in-upload ang program para ma-download ni Gist. Nagulat si Gist at tinanong kung sigurado ba si Amane, dahil yun ang ginagamit nitong kabuhayan. Pero sinabi ni Amane na mas malaking lugi kung mamamatay ang pinakamagaling niyang customer. Hiniling niyang gamitin ito ni Gist para tumaas kahit kaunti ang tsansa niyang mabuhay. Nagpasalamat si Gist kay Amane, at sinabi naman ni Amane na maliit na bagay lang iyon para sa kanya. Inabot pa niya ang kamay ni Gist para haplosan ito, ngunit hindi comfortable si Gist. Biglang may kamay na tumama sa ulo ni Amane, isa pala itong ibang babae. Pinapaalalahanan niya si Amane na palagi niyang sinasabi na huwag masyadong lumapit sa teacher. Sinabihan ni Amane ang bata na huwag siyang sobrang pag-alitan, ngunit nauwi sila sa pagtatalo kung bata ba siya o hindi. Sa kasalukuyan, ginagamit ni Gist ang hakang tool ni Amane para makuha ang blueprints ng gusali ng Izanami Pharmaceuticals. Si Amane ay isang informant na hindi malinaw ang edad at nasyonalidad, ngunit kilala sa pambihirang kakayahan sa pagproseso ng impormasyon. Sa nakaraan, maraming beses na niyang nailigtas si Gist gamit ang Uzum. Napansin ni Gist sa blueprint na mas malaki ang power consumption sa top floor kumpara sa ibang palapag, kaya siguradong may itinatago doon. Pagdating niya sa itaas, binuksan niya ang pinto at nakakita ng maraming capsule. Nagulat siya dahil naroon ang misteryosong logo na kapareho ng nasapi ng pumatay sa kanya noon. Nang hawakan niya ang isang capsule, biglang may dumaan sa tabi niya na may balak sumaksak. Nakailag siya at tumalon palayo. Pagkalapag niya, nagtaka si Gist kung bakit hindi niya naramdaman ang presensya ng umatake. Malinaw na bihasa ang tao sa kutsilyo, kaya naunawaan niyang isa itong propesyonal.
Muli siyang inatake, ngunit naiwasan niya ang sunod-sunod na saksak at umatras. Habang pinagmamasdan niya ang galaw ng kalaban, napansin niyang pamilyar ang paraan ng paggalaw nito. Habang palapit na ang umatake, biglang may stun grenade na nahulog at sabay na hinayla ng cleaning lady ang kamay ni Geist. Kinaladkad niya ito at itinulak papasok sa isang garbage disposal hatch. Nahulog sila sa malaking basurahan sa ibaba. Tinawag niya si Geist na tanga dahil napilitan siyang gamitin ang precious escape route niya. Ang dami raw niyang hirap na dinaanan para makapasok sa kalaban ni Geist, pero nasira ang lahat. Habang nagrereklamo siya, napatingin si Geist at napansin ang napakalaking pagkakahawig niya sa isang taong kilala niya. Tinawag niya ang pangalan nito, si Amane, kaya nagulat ang babae. Ilang sandali pa, isinakay ni Amane si Geist sa kotse. Sinabi niyang imposibleng si Geist ang nasa tabi niya, dahil ang totoong Geist ay mas gwapo, mas sexy, at mas astig. Naghanap siya ng lugar kung saan niya ito ibababa. Tinawag ni Geist ang isang espesyal na code, kaya napatigil si Amane. Ipinaliwanag niya na iyon ang password na ibinigay niya noon, at nagamit niya iyon para ma-download ang hacking tool. Sinabi pa niyang nakatulong ng husto ang Uzum, kahit nag-roll siya ng mata sa katawa-tawang password. Na iyon, napatanga si Amane, kaya tinanong niya ang pangalan ng kanyang unang pag-ibig para makasiguro kung siya nga talaga si Geist. Sinabi naman ni Geist ang tamang pangalan. Sunod niyang tinanong kung ano ang kantang gusto niyang ipatugtog sa kanyang libing, at sinabi rin iyon ni Geist. Huli niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng huling digit sa password. Sinagot ni Geist na iyon ang petsa ng unang pagkikita nila. Napasigaw si Amane, at dahil sa sobrang gulat at kaba, nagsimulang mawala ng kontrol ang kotse na minamaneho niya. Ang sitwasyon ay ganito, malaking problema sa buong mundo ang terorismo at mga digmaang militar. Isa sa mga Ghost Special Agents ang kilala bilang Geist, at siya ang tahimik na lumulutas ng mga suliraning ito. Para siyang multo na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Pero kahit ganoon, kailangan pa rin ng mga multo ng mga katuwang, mga information broker tulad ni Amane, pati mga gunsmith at supplier. Sila lang ang pinapayagang makaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Geist. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa subway. Nagtanong si Geist tungkol kay Yuan, kaya ipinaliwanag ni Amane na patay na ang matandang gunsmith. Nagtanong din si Geist tungkol kina Olivia, Blitz, at Stephen Licht. Sinabi ni Amane na ang babaeng taga-Sia at ang dalawa nitong tauhan ay patay na rin. Napagtanto ni Geist na halos lahat ng mga taong tumutulong sa kanya ay wala na, 5 taon pa lang matapos siyang patayin. Binanggit ni Amane na karamihan ng konektado kay Geist ay naglaho. Doon naisip ni Geist na pinatay siya ng mga taong iyon at pagkatapos ay sumali ang mga ito sa organisasyong responsable sa kamatayan niya. Nagtanong si Geist kung paano nagawang manatiling ligtas ni Amane. Sagot nito, hindi siya madaling patayin. Idinagdag pa niya na may isa pang taong buhay at konektado kay Geist, si Tokura, na itinuring ni Geist na parang nakatatandang kapatid. Isa raw itong taong puno ng sigasig, at medyo nagustuhan iyon ni Geist. Ngunit matapos mamatay si Geist, kumalat ang sabi-sabing nagnakaw si Tokura ng pera at natanggal sa trabaho. Habang nag-uusap sila, umalis si Kanae mula sa bahay ni Tokura. Sinabi ni Amane na imposibleng gawin iyon ni Tokura dahil napakatapat nitong tao. Pinaniniwalaan niyang napagbintangan lamang ito. Maya-maya, dinala ni Amane si Geist sa isang tagong himpilan. Ipinaliwanag niya na ang bunker ay itinayo para sa huling laban sa Finland noong Pacific War. Dahil wala ito sa anumang mapa, nakalimutan na ng bansa na umiiral pa ito. Tumalon siya sa kama at sinabi na sa wakas ay nahanap nila iyon matapos ang mahabang pagtakas. Sinabi rin niya na iisa lang ang taong pinahahalagahan ng gusto ni Geist pagdating sa kaligtasan. Binalaan niya si Geist na magagalit siya kung magsusori ito dahil sa nangyari sa kanya o sa mga kasama nilang namatay. Nang tanungin ni Geist si Mina, ipinaliwanag ni Amane na nawawala ito. Kung patay na sana si Mina, siguradong lumabas na ang impormasyon sa database niya. Dahil wala, kumpiyansa si Amane na buhay pa si Mina. Lalo pat siya ang nag-iisang alagad ni Geist. Binigyan niya ng soft drink si Geist dahil bawal ang alak sa menor de edad. Tinanong niya rin kung paano nangyaring naging high school student ito matapos ang 5 taon.
Ibinahin ni Gist ang usapan at tinanong kung may nakuha ba si Amane mula sa Izanami. Sabi ni Amane, napakatibay ng sistema ng Izanami at hindi basta-bastang nahahack. Nagulat si Gist dahil mataas ang kakayahan ni Amane, kaya umamin ito na nasaktan ang pride niya. Sinabi niyang nagtrabaho pa siya ng 3 buwan bilang tagalinis para makakuha ng impormasyon pero wala siyang nakuha. Sa huli, sinabi ni Amane na ang tanging paraan para makalapit sa target ay ang umangat sa ranggo ng Susano, at maging kampyon. Samantala, pinanood ng pumatay kay Gist ang video ng laban sa pagitan ng kanyang gwardya at ni Gist. Humanga siya sa ipinakitang galing nito. Nagtaka siya kung sino ang taong iyon at paano ito nakaakyat hanggang top floor nang hindi napapansin ng security o ng gwardya niya. Iniisip niyang misteryoso ang taong ito, kaya sinabi niya sa gwardyang babae na tretuhin ito ng maayos kung muling magkita sila. Nakakaintriga para sa kanya na lumalaban ang taong iyon katulad ng isang kakilala niya noon. Pinisil niya ang screen hanggang mabasag ito gamit ang mga daliri, at sinabi na baka panahon na para magsimula sila ng investigasyon. Maya-maya, tinuturuan ni Minoka si Chinotsu ng math, at mabilis naman itong naiintindihan. Sinabi ni Chinotsu na napakagaling na guro ni Minoka, dahil hindi raw ganito kadali kapag kuya niya ang nagtuturo. Idinagdag niyang abala raw ang kuya niya nitong mga araw kaya kulang na ang oras para turuan siya. Napansin niya ring parang nagbago ng kaunti ang kuya niya, at iniisip kung kasalanan niya bang masyado itong nagsusumikap. Pakiramdam niya, palayo ng palayo ang kuya niya. Hindi agad nakasagot si Minoka dahil alam niyang tama ang mga kinatatakutan ni Chinotsu. Alam niyang lumalaban si Keisuke para kay Chinotsu, at iniisip niya kung nagbago nga ba si Keisuke dahil sobra itong nagpupursigi. Hinawakan niya ang kamay ni Chinotsu at sinabi rito na ayos lang ang lahat. Ipinaalala niyang si Keisuke pa rin ang kuya nito, at hindi ito mawawala. Sinabi niyang hindi niya hahayaang mawala si Keisuke saan man. Nagpasya si Minoka na siya mismo ang magiging suporta ni Keisuke, kahit pakiramdam niya'y mahina at hindi maaasahan. Ayaw niyang mawala ang mabuting taong nakilala niya. Maya-maya, nagtanong bigla si Chinotsu kung pag-ibig ba ang naririnig niya mula kay Minoka. Nabitawan agad ni Minoka ang kamay nito at namula. Nalito siya at tinanong si Chinotsu kung ano ang sinasabi nito. Pero ginaya ni Chinotsu kung paano sinabi ni Minoka na hindi niya hahayaang lumayo si Keisuke, at tinawag niya iyong pag-ibig. Sinabi naman ni Minoka na hindi niya iyon sinabi ng ganoon, pero iginiit ni Chinotsu na boto siya sa dalawa. Hinikayat pa niyang si Keisuke dapat ang sabihan ni Minoka, hindi siya. Pinagsabihan naman ni Minoka si Chinotsu na huwag siyang asarin. Kalaunan, nagpasalamat si Chinotsu kay Minoka, bagay na ikinagulat nito. Pagkaraan ng kaunti, dumating si Gist, kaya lumabas si Chinotsu para salubungin siya. Nagulat siya nang makita itong may buhat na si Kanae, na nakita raw niyang nakahandusay at lasing sa hallway ng elevator. Inilapag niya ito sa isang upuan at sinabing mukhang hindi naging maganda ang interview nito. Maya-maya, nagsimulang magsalita si Kanae tungkol sa isang hanggal na taong puro pagkalugmok ang ginagawa. Nagdaldal siya tungkol sa isang taong nagsabing ayaw na nitong makihalubilo sa iba, at tinawag niya itong isang narcissistic pretty boy. Pagkatapos, sinabi pa niyang huwag sanang maging talunan si Keisuke na nakakulong sa nakaraan gaya ng taong iyon. Hindi alam ni Gist kung sino ang tinutukoy niya, kaya pinagtuunan na lang niya ng pansin ang pagtanggal sa sapatos nito. Paglaon, nagsimulang mahilo si Kanae, kaya mabilis siyang dinala ni Chinotsu sa banyo para sa muka. Nang mapansin ni Gist si Minoka, nagulat siya. Nagpasalamat siya rito sa pag-aalaga kay Chinotsu habang wala siya. Sinabi ni Minoka na huwag siyang mag-alala dahil nag-enjoy naman siya. Tinanong niya si Gist kung ano ang problema. Hindi diretsyong sumagot si Gist, ngunit sinabi niya kay Minoka na may isang tao siyang gustong ipakilala sa kanya bukas. Kinabukasan, nagkita sina Minoka at Amane, na gumamit ng alias na Nene Amasuka. Ipinakilala rin ni Amane ang sarili bilang manager ni Keisuke, kaya lalong naguluhan si Minoka. Ipinaliwanag ni Takeshi na kapag umabot sa C-class ang isang Susano fighter, biglang tumataas ang kita nito. Kapalit naman noon, kailangan nilang pamahalaan ang sarili nilang laban, pag-aralan ang kalaban, ayusin ang laban kapag na-match sila, at makipag-usap tungkol sa venue. Para makatipid ng oras at pagod,
karamihan sa mga manlalaban ay kumukuha ng manager mula sa labas. Pinayagan ng mga nasa C-rank na bumuo ng grupo ng mga contractor na tinatawag na clans. Bigla namang magalang na hiniling ni Gist kay Takeshi na sumali sa kanyang clan. Sagot ni Takeshi, kasali na raw siya sa isip pa lang niya. Habang nagdiriwang ang tatlo, naputol sila ni Monoka na nagtanong kung sino talaga si Amane. Sinabi ni Gist na mahaba ang kwento. Yumakap si Amane sa braso ni Gist at sinabi niyang magkaugnay ang kapalaran nilang dalawa, na agad ikinabigla ni Monoka. Tinanong niya si Gist kung ano ang nangyayari, ngunit nakatanggap ito ng notification sa telepono at hindi siya nasagot. Nang tignan ni Gist ang notification, nalaman niyang napili na ang susunod niyang makakalaban. Samantala, sa likod ng isang sumo wrestling center, tatlong lalaki ang sabay-sabay na sumugod sa isang lalaki, ngunit hindi ito natinag. Nagtaka sila kung may ugat ba sa paa ni Raishindo at bakit hindi gumagalaw. Dumating ang manager ni Raishindo para sabihin na napili na ang susunod nitong kalaban, isang super rookie na mabilis na kaakyat sa C-ramp. Na-excite si Raishindo, kaya ibinato niya ang tatlong malalaking lalaki ng sabay. Sinabi niya sa manager na sana mas mahirap harapin ang kalaban kaysa sa mga ito. Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo ang clan sa boxing club room ng lumang gusali ng paaralan, kahit nakatakda na itong ipagiba sa susunod na taon. Iminungkahi ni Takeshi na gamitin ito bilang meeting place ng clan. Napansin niyang hindi nakikinig ang dalawa dahil abala ang mga ito sa paglilinaw ng love triangle. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, tinanong ni Monoka kung totoong ang kaibigan ni Keisuke ang sinabi sa kanya, na si Amane ay kaibigan ng yumaong ama ni Keisuke. Kahit sinabi iyon sa kanya, hindi pa rin siya kumbinsido. Ipinaliwanag naman ni Gist na dati sa kumpanyang kapartner ng ama niya nagtatrabaho si Amane. Nakilala niya ito dahil ilang beses siyang sumama sa workplace ng ama noon. Dinagdag niyang napakahusay ni Amane, ngunit mahilig lang itong magbiro paminsan-minsan. Nagsorry si Amane sa kanyang asal at sinubukang pakalmayan si Monoka sa pagsasabing mas type niya ang matatanda. Napabuntong hininga si Monoka at tinanong kung totoo ngang hindi sila magrelasyon. Napansin ni Amane kung gaano kaluwag ang pakiramdam niya at natuwa siyang asarin ang inosenteng dalaga, tulad ng dati. Hanggang sa nabanggit ni Monoka na halatang mas matanda ng doble ang itsura ni Amane kumpara sa kanila, at tila napuruhan agad si Amane sa sinabi. Pagharap ni Amane na puno ng sama ng loob, sinabi ni Gist kay Monoka na hayaan na lang ito. Hindi naman maintindihan ni Monoka kung ano ang nasabi niyang mali. Hindi nagtagal, pinutol sila ni Takeshi at nagsimula silang maglinis ng boxing club room. Habang naglilinis sila, sinabi ni Amane kay Gist na magsisimula silang magkamali sa kwento nila kung masyado nilang ay detalye ang mga bagay. Nabalik sa alaala ang gabi bago iyon, kung saan pinag-usapan ni Gist at Amane ang mga susunod nilang plano. Sa alaala, sinabi ni Gist na balak niyang maging kampyon ng Susano. Tinanong niya si Amane kung alam nito kung ano ang mangyayari kapag naabot niya ang posisyong iyon. Ipinaliwanag ni Amane na kapag naging kampyon siya, tutuperin ng pamunuan ng Susano ang kahit anong wish ng manlalaban. Base raw ito sa mga naririnig niyang usap-usapan sa lansangan. Ayon sa mitolohiyang Hapon, sina Izanami at Susano ay magulang at anak na Diyos, at nakakuha siya ng impormasyon na nagpapakitang konektado ang dalawang kumpanyang iyon. Dahil na rin sa naging paglusot niya sa loob ng Izanami, naniniwala siyang may bigat ang ideya na kaya nilang tuparin ang anumang hiling depende sa lakas ng kanilang organisasyon. Sang-ayon naman si Gist na posible nga iyon, lalo na kung kayang kontrolin ng dalawang kumpanyang ito ang pulisya at gobyerno. Ipinaliwanag ni Amane na magiging mahirap mahak ang kanilang sistema gamit ang dati nilang paraan, kaya ang plano niya ay hayaan ang mismong organisasyon ang lumapit sa kanila. Sinabi naman ni Gist na hindi iyon magiging madali. Umamin si Amane na wala pang manlalabang naging kampyon ng Susano, pero tinanong niya si Gist kung may misyon ba silang hindi natapos kailanman. Pagbalik sa kasalukuyan, inamin ni Amane na magiging malaking problema ang susunod na laban. Kahit sinabi niya kanina na hindi sila nabibigo sa mga misyon, hindi niya inasahang kasing lalaki ng Raishindo ang lalabanan ni Gist, isang aktibong sumo wrestler at nasa Makuuchi Division pa. Nagtanong si Monoka kung ano ang Makuuchi, kaya ipinaliwanag ni Takeshi na may humigit kumulang 600 sumo wrestlers.
Ang Makuuchi ay ang top division na binubuo ng 42 pinakamahuhusay. Ibig sabihin, ang Makuuchi ay mga pro sa mga pro. Dagdag pa, si Raishindo ay 190 cm ang taas at 200 kilo ang bigat, isa sa pinakamabibigat sa buong division. Tila wala ng pag-asa ang pisikal na pagkakaiba nila ni Keisuke. Sinabi ni Takeshi kay Gist na mula C-rank pataas, may karapatan siyang tumanggi sa laban. Pero may katumbas itong bawas puntos at panganib na ma-demote. Ipinaliwanag pa niya na sobra-sobra ang kalaban na ito, kaya mas mabuting tumanggi si Gist kahit nakakainis. Habang nanonood si Gist ng video ni Raishindo, itinuro niya ang telang nakapalibot sa baywang nito, na tinawag niyang Kesho Mawashi. Ipinaliwanag ni Takeshi na iyon ay isang mawashi na suot ng manlalaban kapag papasok sa ring, at kadalas ay regalo mula sa sponsor. Nagulat si Gist sa impormasyong iyon, pero sinabi niyang tatanggapin niya ang laban. Nagulat si Takeshi sa desisyong iyon. Samantala, nanunood si Kanae ng sumo match sa TV habang nagpapahinga. Dumating si Gist at nagulat na maagang umuwi si Kanae. Masaya siyang sinalubong nito at ipinaliwanag na nag-leave siya para makapagpahinga. Sinabi niya na sana ay makalabas silang lahat para mag-dinner mamayang gabi. Pero sa ngayon, hindi muna siya makakilos dahil sobra ang nainom niyang alak. Kaya sinabi ni Gist na huwag na niyang pilitin ang sarili niya. Tinanong ni Gist kung namimili si Chinotso, kaya sinabi ni Kanae na bumili ito ng gamot sa sakit ng ulo. Idinagdag niya na napakabait ni Chinotso at nagsimulang manghinayang na pakiramdam niya ay palpak siyang tagapag-alaga. Sinabi ni Kanae sa sarili na kailangan niyang ayusin ang buhay niya, pero nangako siyang hahanapin niya muna ang katotohanan, lalo na para kay Keisuke at Chinotso. Hindi nagtagal, tinanong ni Gist kung mahilig siya sa sumo. Sagot niya, oo, palagi siyang nanunood ng Makuuchi at Juryo matches araw-araw. Tinanong niya si Gist kung interesado rin siya, kaya sagot nito, oo rin. 2 araw pagkatapos noon, binati ng commentator ang lahat para sa bagong edisyon ng Susano Battle. Ipinaliwanag niya na ito ay laban na bihira makita, dahil sobrang laki ng diferensya sa laki ng mga kalaban. Laban ito ng higanti at pandak, at tinanong niya ang mga manunood kung kaya bang talunin ni Keisuke ang higanteng si Raishindo. Samantala, napansin ni Raishindo na ang bag itong sinasabi sa kanya ay isang payat na bata lang. Plano niyang baliin ito sa gitna. Pinapanood ng mga tao ang laban at hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Inanunsyo ng commentator na magsisimula na ang laban, ngunit bigla nang sumugod si Raishindo kay Gist at binuhat siya. Sinabi niya kay Gist na pagsisisihan niya ang paghamon sa dakilang Raishindo sa susunod na buhay. Nagulat si Gist at agad siyang napadapa sa sahig. Hindi pinansin ng commentator na hindi pa opisyal na nagsisimula ang laban at nagsalita pa tungkol sa lakas ng pagkakahagis kay Gist. Sa pamamagitan ng kanyang AirPods, sinabi ng sponsor ni Raishindo na bigyan niya ng mas magandang palabas ang mga manunood para mas dumami ang views. Pero sabi ni Raishindo, hindi pa tapos. Walang tama ang nangyari dahil umiwas si Gist sa huling segundo. Ilang saglit pa, tumayo muli si Gist at nakahinga ng maluwag ang mga kasamahan niya. Habang nanunood, inamin ni Takeshi na nag-alala siya na iyon na ang katapusan. Ngunit napansin niya na tumalon si Gist pabalik sa mismong oras ng pagbangga kaya nabawasan ang puwersa ng impact. Sinubukan ni Amane makipag-ugnayan kay Gist para tanungin kung kaya pa niya ang laban. Sinagot siya ni Gist na nahihilo siya ng kaunti pero kaya pa niyang lumaban. Kalaunan, tinawag ni Raishindo si Gist na payat na bata at sinabing mahusay siyang nakapagtiis sa unang pag-atake. Medyo nagulat siya na isang baguhan ang nakaiwas doon. Muli siyang sumugod ng napakalakas, ngunit ngayon ay buo na ang pag-iwas ni Gist. Pagharap ni Raishindo sa kanya, agad tumama ang sipa ni Gist sa mukha ng higanti. Pero nagulat si Gist nang hindi man lang gumalaw si Raishindo. Biro pa nito na parang may langaw lang na damapo sa kanyang mukha. Halata na hindi man lang nasaktan ang higanti. Samantala, nagulat ang grupo dahil tumama ang sipa ni Keisuke sa mismong lugar ng laban. Muli na namang sumugod si Raishindo, ngunit mabilis na tumakbo si Gist palayo. Napagtanto ni Gist na hindi uubra ang pag-atake sa ulo ng kalaban. Ayon sa impormasyon, ang puwersa ng charge ng isang Makuuchi wrestler ay umabot ng halos 1 tonelada.
Habang patuloy na umaatake si Raishindo, nagmintas siya at sumalpok sa isang truck, wasak ang isang bahagi nito. Karaniwan na raw sa Makuuchi ang samalo ng ganitong klaseng impact sa ulo, sa loob ng 15 araw kada torneo. Naalala ni Takeshi na napakahusay ni Keisuke sa pagbasa ng galaw ng kalaban. Ginagamit niya ang kilos ng kalaban para makapag-counterattack. Pero ngayong sobrang laki ng agwat sa lakas at katawan nila, parang wala talagang pag-asa. Sinubukan ni Raishindo na agawin si Gist, pero nakaiwas ito sa huling segundo. Napansin ni Gist na mabilis ang galaw ng sumo wrestler kahit sobrang laki, at alam niyang babagsak siya pag tinamaan siya kahit isang beses lang. Sa gulat niya, biglang naglock si Raishindo ng braso kay Gist. Biniro pa niya na baka iniisip nitong puro tulak lang kaya niya. Sinabi niyang may 4 siyang klase ng galaw, at sa kanya ibinato si Gist ng paarap sa lupa. Sumigaw si Takeshi sa comms at inutusan si Gist na huwag lumaban sa hagis, hayaan na lang ang sarili niyang mahulog. Sinunod iyon ni Gist, kaya dirdiretso siyang gamulong at nakalusot ang braso niya. Agad siyang lumayo para makakuha ng distansya. Tinanong siya ni Takeshi kung ayos lang siya. Sagot ni Gist, hindi naman siya nabagsak ng todo dahil sa payo nito. Pero masakit ang kaliwang bahagi ng dibdib niya, na kaya pa namang tiisin. Lumapit muli si Raishindo at nagtanong kung sino ba siya. Sinabi niya kay Gist na kumain muna ng marami at magpalaki ng katawan. Nag-alok pa siyang maaari niyang gawin itong personal na alalay kung tataba ito gaya niya. Naalala ni Raishindo na sinabi ng manager niya na pasiglahin ang laban, kaya nagpa siyang bigyan si Gist ng handicap bilang gantimpala sa pagtagal nito. Itinaas niya ang mga kamay at sinabi na pwede siyang umatake kahit anong paraan. Nang mag-atubili si Gist, tinanong ni Raishindo kung natatakot siya kalaban ang hindi sumusugod. Sinabi ni Takeshi na ito na ang pagkakataon. Kahit sumo wrestler, masasaktan pa rin kung tamaan sa tamang bahagi ng katawan. Napansin ni Takeshi na bukas ang mga vital point ni Raishindo sa gitna ng katawan nito, at dahil sobra siyang kumpiyansa, iyon ang magiging dahilan ng pagkatalo niya. Tinanong ni Gist kung sigurado bang gusto nitong tamaan siya. Sagot ni Raishindo, sige lang, ibuhos niya lahat. Agad lumapit si Gist at tumalon para umatake, pero ngumisi si Raishindo at sinabing nagbibiro lang siya. Bigla niyang inabot si Gist dahil hindi siya tanga para tanggapin ang tira ng walang depensa. Napagtanto ni Gist na yari na siya, at pagkatapos ay ibinagsak siya bigla ni Raishindo sa lupa ng napakalakas.